Muling isinilang isang araw bago ang delubyo. Hindi ako nag-imbak ng pagkain o gumawa ng kanlungan. Lalong hindi ko inubos ang ipon ko para bumili ng aircraft carrier. Dahil wala naman talaga akong pera. Pero buti na lang mayroon akong isang makapangyarihang pamingwit na hindi nababakya. Basta't mang isda, walang hanggan itong mag-upgrade at makakahuli ng kahit ano. Parang kahapon lang o kamakalawa. Nilamon ng baha ang kinatatayuan kong 15 palapag na gusali. Inalas ko ang lahat ng magagamit na gamit sa bahay. Gumawa ako ng isang simpleng bolsa at nagsimulang maglayag. Biglang nag-message ang girlfriend kong si Choksen. Fan, natatakot ako. Malulubog na ang bahay namin. Bilisan mo, sunduin mo na ako. Napangisi ako ng malamig. Hindi ako nagatubili at agad na nag-reply. Huwag kang matakot, Shin. Hintayin mo ako. Siguraduhin mong nakabarikada ang pinto. Huwag kang aalis dyan. Darating ako sa lalong madaling panahon para iligtas ka. Pagkasabi nyon, pinatay ko ang satellite network. Inilagay ko ang cellphone sa waterproof bag at isinuksok sa backpack. Iligtas ka, Asa. Sa dati kong buhay, ang babaeng yan at ang best friend kong si Chenzi. Ang mismong nagpakain sa akin sa isang matako na megalodon. Huminga ako ng malalim. Chinek ko ang kakaunting supply sa loob ng aking backpack. Oras na para sumubok mang isda. Sa sobrang pananabik ko, agad kong inihagis ang hawak kong pamingwit. Pero halos isang oras na akong nangingisda. Pero wala pa ring anumang galaw sa tubig. Nang balak ko ng airil ang linya. Biglang may isang malakas na puwersang hamatak sa dulo ng pamingwit. Agad nanigas ang mga kalamnan ko at mabilis kong pinahihit ang reel. Napakalakas ng puwersa sa ilalim ng tubig. Untik na niya akong mahayla sa tubig. Nagtiimbagang ako at buong lakas na hinayla ang pamingwit. Sa sumunod na segundo isang kulang bagay ang lumitaw mula sa tubig. Matagumpay ang pangingisda. Binabati kita sa pagkakuha ng isang pakete ng spicy strips. Nakakuha ng isang proficiency point. Kumaibat ang gilid ng mata ko. Ang weird naman ito. Pinatunayan nito ang kasabihan sa mundo ng pangingisda. Lahat nahuhuli ng mangingisda maliban sa isda. At sa unang subok ko pa lang, 10 puntos na agad ng stamina ang nagastos ko. Kaya sa isang araw, 10 beses lang ako makakapamingwit. Sa bilis na ito, aabutin ako ng 12 araw para makapag-level up. Alam ko sa sarili ko, na wala na akong oras para magpalakas. Dahil pagkatapos ng 7 araw, magkakaroon ng unang mutation ang mga nilalang sa dagat. Sa panahong iyon, magiging agresibo sila. At magkakaroon ng sariling talino. Nang maisip ko ito, nagmadali akong ihagis ulit ang pamalo. Ilang sandali lang, sa floater sa malayo, may kumislap na bahagyang gintong liwanag. Huwag mong sabihing isang golden legend ito. Agad akong humila pa itaas ng buong lakas. Mabilis na umikot ang reel. Naglabas pa ito ng mga nagbabagang alipato. Nagtiimbagang ako at sumandal patalikod hanggang sa matamba. Gamit ang bigat ng buong katawan ko. Para pigilan ng pamalo na halos hugis kalahating bilog na. Pero kahit anong pilit ko, hindi man lang umikot ang reel. Bigla ring nagsimulang umalag ng malakas ang bolsa. Ang gilid ng bolsa ay patuloy na nilulubog sa tubig. Matapos ang ilang sandaling paglalabanan ng lakas, naramdaman kong nanghihina na ang katawan ko. Pero bigla akong may naisip, dahil hindi ko naman ito kayang hilahin. Bakit hindi ko nalang ubusin ang lakas niya? Sinimulan ko agad. Ginamit ko agad ang buong lakas ko para ipitin ang pamalo sa siwang ng bolsa. Kasabay nito, tumayo ako at hinawakan ang dulo ng pamalo para gawing taiman. Sakto namang papunta ito sa direksyon ng pantalan. At doon ko natagpuan ang bangkang nagligtas sa buhay ko. Gaya ng inaasahan, ang puwersang ito. Agad na nagpaandar sa bolsa. Habang ako naman ay nakatayo sa bolsa na parang nagsusurfing. Ang eksenang ito, agad na nagpatulala sa mga survivor na nagtatago sa itaas na palapag. Pero wala akong oras para pansinin ang mga iyon. Dahil para maiwasang tumaob, hinihila na ako ng kung anuman sa ilalim ng tubig. Umikot ng ilang dosenang beses sa malawak na dagat sa paligid ng pantalan. At unti-unting nanghina ang nilalang sa ilalim ng tubig. Tiningnan ko ang tamang tiyempo at agad hinigpitan ang tali ng pamingwit. Sa sumunod na segundo ay sumabog ang isang gintong liwanag sa ibabaw ng tubig. Isang kumikinang na kulay ube at itim na singsing ang kumalanseng sa pagbagsak sa kahoy. Matagumpay ang pangingisda, nakuha ang hidden item na space ring. Raresa, antas abilidad, ang kapasidad ng espasyo ng singsing. Nag-e-evolve kasabay ng pagtaas ng spirit points ng host. Sa ngayon ay maaari lang mag-imbak ng mga bagay mula sa system at pangingisda. Isang golden legend nga talaga. Napahandusay ako sa bolsa habang humihingal. Sa isang isip lang ay inilagay ko ang god level na pamansing at spicy sticks. Agad itong naimbak sa maliit na espasyo na may 5 metro kubiko. Pagkatapos ay napaluha ako ipinikit ang mga mata at nagsimulang magpaanod. Samantala sa loob ng Fengjiang Garden isang high-end na komunidad. Naiinis na kinakalikot ni Chuzin ang kanyang cellphone. Naghihintay pa rin ng balita na darating ako para sagipin sila. Nang biglang lumabas si Chenzi at niyakap si Chuzin sa baywang. Huwag kang mag-alala, mahal na mahal ka nun kaya kahit mamatay darating pa rin yun. Bahagyang kumunat ang noo ni Chuzin. Pakiramdam niya ay mayroong mali sa nangyayari. Umisi ng malamig si Chenzi. Si Lufan ngayon siguradong parang asong nagkakandara pa sa pagsagwan. Pagdating niya itataboy ko siya mula sa bangka. Tapos kukunin ko ang yate ng tito ko para sagipin kayo. Ang pangatlong tiya at pangalawang tiyo na may yakap na teddy sa sofa. Ay nagmamadaling lumapit ng marinig ang usapan. Naku si Xiaozi napakamaalalahanin talaga. Swerte talaga ng ziner namin na nakilala ka.
Isa kang biyaya sa aming pamilyang Chu. Mas mabuti ka pa kumpara sa walang kwentang si Lufan. Habang nakikinig sa pambabola ng dalawa, nakangiting tumango si Chen Zi bilang pagsang-ayon. Ngunit may dumaang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay hindi na malayang gumapang ang kanyang mga kamay papunta kay Chu Jin. Nang makita ito ng pangalawang tiyo at tiya, nahihiyang tumingin sa ibang direksyon at nagpanggap na nilalaro ang aso. Hindi nang ahas namang istorbo kahit kaunti. Samantala sa kabilang banda, nagpahinga ako ng 1 oras bago muling nagsimulang mangisda, dahil magdidilim na pagkalipas ng 4 hanggang 5 oras. At ang karagatan sa gabi ay magiging napakalamig. Ang unang hila ay 1 kaha ng sigarilyo. Ang pangalawang hila ay 1 itak. Hanggang sa ika-4 na hila, doon ko lang napansin na may lumulutang. Kumikislap ito ng mahinang berdeng ilaw. Nanliit ang balintataw ko, agad kong niluwagan ang preno sa fishing reel. Kasabay kong iniwas-iwas ang fishing rod pakaliwat pakanan, para sirain ang ritmo ng paglangoy nito. Nagpigil ako ng hininga, at sa sumunod na segundo, bumilis ang ikot ng pihitan. Biglang isang parisukat at kulay kapeng anino ang sumambulat mula sa tubig. Tagumpay ang paghuli. Nakuha ang hidden item na primary workbench. Bihira, gradong mahusay. Ginagamit para sa pagbuo at paggawa ng mga blueprint. Mayroong primary dismantling function ng 1 beses kada araw. Kailangang ikabit sa isang sasakyan para magamit. Ang blueprint function ay limitado lang sa common at fine grade na kalidad. At ang dismantle function ay nagre-refresh araw-araw tuwing alas 12. Tinitingnan ko ang bolsa sa aking paanan na maaaring magkawatak-watak anumang oras. Walang alinlangan akong lumuhad sa isang tuhod sa gitna ng bolsa. Gamit ang 2 kamay, idiniin ko ang workbench sa pinakamakapal at matibay na dugtungan ng bolsa. Ikabit. Sa sumunod na sandali, ang workbench ay biglang nagbuga ng maputlang gintong alon ng liwanag. Agad nitong binalot ang buong bolsa. Bawat tabla at buhol ng lubid ay tila sa pamamagitan ng isang uri ng kapangyarihan na pinag-isa bilang isang hindi masisirang kabuuan. At may isa pang magandang gamit ang workbench. Ito ay ang dismantle function. Mabilis kong hinalughog ang aking supply pack at kumuha ng 4 na heat pack. Tutal kaya naman itong mag-dismantle. Titingnan ko kung kaya nitong gawing kayamanan ng basura. Isiniksik ko ang mga heat pack sa slot ng workbench. Kasabay ng paglitaw at paglaho ng isang bola ng liwanag. Isang kasing laki ng palad na itim na tipak ang lumitaw sa slot. Tapos na ang pag-dismantle. Nakuha ang isang low purity iron carbon alloy na material. Naglalabas ito ng 65 degrees Celsius na init kapag nadikit sa hangin. Hindi namamatay sa tubig, tumatagal ng humigit kumulang 12 oras. Ito ang pangunahing material sa paggawa ng kagamitang pang-init. Pwede ring gamitin bilang emergency na pampainit. Grabe, sobrang lupit nito. Nagliwanag ang mga mata ko. Para itong isang portable na kalan. Dito nakasalalay ang buhay ko ngayong gabi. Pero kakatago ko pa lang nito sa space ring ko. Bigla na lang dumilim ang kalangitan dahil sa makakapal na ulap. Agad na namutla ang mukha ko. Sa nakaraang buhay ko pagkatapos tumila ng ulan. 5 araw na naging maganda ang panahon. Sino kaya ang nagbago ng kwento? Ang pakiramdam na babalik ang malakas na ulan. Agad na nagdulot sa akin ng matinding kaba. Kapag nangyari yun, mabilis na mawawala ang init ng katawan ko. Malamang ay mamatay ako sa ginaw ngayong gabi. Sa sumunod na segundo, dumagundong ang isang malakas na kulog. Ang malakas na ulan kasama ang malalaking alon ay biglang hamampes sa akin. Tumilapon ako ng buong lakas, at bumagsak sa nagyayelong tubig dagat. Gumapang sa buong katawan ko ang malamig na pakiramdam ng pagkasapal. Habang tinitiis ang matinding sakit sa aking baga, nagpumilit akong lumangoy paakyat at kumapit sa gilid ng bolsa. Ginamit ko ang huling lakas ko para makaakyat, at sinimulan kong harapin ang hagupit ng susunod na malaking alon. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, bago humina ang ulan at naging ambon na lang. Pero dahil sa mabilis na pagkawala ng init ng katawan, nagsimula ng manlabo ang aking kamalayan. Nanginginig kong sino bukang kunin mula sa space ring. Ang iron carbon alloy na magliligtas sa buhay ko. Pero biglang may ilaw na ilaw sa harap ko. Isang nakakasilaw na searchlight. Kasunod nito ang malakas na ugong ng makina. Hirap kong itinaas ang aking ulo para tumingin laban sa liwanag. Ang luma at maliit na bangkang pang-isda mula sa aking mga alaala ay dahan-daang naglalayag papalapit sa akin habang hinahawi ang ulan. Nang huminto ang bangka sa tabi ng aking bolsa, isang matipunong lalaki na nasa katanghaliang gulang ang pamasan sa akin. At dinala ako sa bangka habang sumisigaw. Mamaya iakyat ninyo ang maliit na balsang ito. Sibuakin natin para maging panggatong. Ilang sandali lang, dinala ako sa isang mainit at tuyong pahingahan. Isang babaeng may kulay tansong balat ang nagsalita ng masungit. Ang delikado sa labas tapos umuulan pa. Bakit kailangan pa siyang sagipin? Ngumiti lang ang lalaki at dahan-dahan akong ibinaba sa sahig. Pagkatapos ay mabilis niya akong tinulungang habarin ang basang-basa kong damit. Bagamat nagrereklamo si Zhang Xiaomin, kinuha pa rin niya ang isang maliit na kalan na hindi gaanong mainit. At inihagis ito sa harap ko. Hoy bata, niligtas ka ng tatay ko dahil sa kabutihang loob niya. Binabalaan kita, huwag kang mag-isip ng masama. Kung hindi, sisipain kita pababa para aipakin sa mga isda. Pinilit kong imulat ang aking mga mata at sinulyapan siya ng may pag-iingat. Maganda siya, oo, pero itong mga muscle niya sa katawan. Mukhang nagpraktis siya ng martial arts. Hindi ko siya pwedeng kalabanin, hindi talaga. Pagkaalis nilang dalawa, sa isang isip lang, mula sa aking space ring, nilabas ko ang iron carbon alloy para magpainit.
Nang bumalik ang pakiramdam ko, agad akong naging alisto. Dahil may narinig akong kakaibang tunog ng pagpalo mula sa labas. Sa labas, sa ilalim ng silungan sa deck, isang lalaking may dilaw na buhok na tumitimbang ng 100 kilo. Ang winawasiwas ay isang palakol pamatay sunog. At walang tigil na pinaghahampas ang bolsa ko. Gawa ba sa bakal itong lintik na bagay na to? Kanina ko pa to pinuputol pero hindi ko masira. Inihagis ni Zhuang Niu ang palakol. At umupo sa deck para mag-alma. Ang katabi niyang payat at matangkad na si Chen Yang na may dilaw na buhok. Nakitang hindi siya gumagalaw kaya't agad siyang sinipa. Puro ka lang kain ng karne araw-araw. Tapos isang sira-sirang bolsa lang hindi mo pa masira. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Zhang Weiguo. Bakit ang sama ng mga itsura ninyong dalawa? Napangiti ng mapait ang dalawa at itinuro ang bolsa. Tiyo Zhang, sobrang tigas po nitong bagay na to. Hindi po kaya ng palakol. Bagamat medyo nagtaka si Zhang Weiguo. Tinabihan pa rin niya ang dalawa na magpahinga muna. Yung daungan na sinasabi niyo para sa yate. Malapit na siguro tayong makarating doon. Tatawagin ko kayo kapag nahanap na natin. Pagkasabi niyo na isinama niya si Zhang Xiaomin pabalik sa silid ng piloto. Habang pinapanood ang mag-amang Zhang na papalayo, winasiwas ni Chen Yang ang palakol sa kanyang kamay at mahinang tumawa ng mapanlait. HMP, kapag nahanap na natin ang yate, maghintay lang kayong mag-ama na aipakin sa mga isda. Biglang bumangon si Zhuang Niu na may takot sa mukha. Kuya Chen, papatay ba talaga tayo ng tao? Takot akong makulong. Bigla siyang sinampal ni Chen Yang. Utak baboy ka, bahana sa buong mundo, anong kulungan ang sinasabi mo? Samantala, sa loob ng pahingahan, hawak mo ang nahihilo mong ulo habang masakit ang iyong katawan. Pagkatapos tingnan ng system panel, nalaman mong mayroon ka ng ang katamtamang sipon. Sa mundong walang gamot at doktor, ang matinding sipon kung minsan ay mas nakamamatay pa kaysa sa sakuna. Ngunit habang gumagapang ka, papunta sa pintuan ng control room para maghanap ng tubig, bigla kang natigilan sa usapan sa loob. Nahihiyang sinabi ni Zhang Xiaomin. Yung dalawang lalaking iyon, parang hindi sila mabuting tao. Tutulungan ba talaga natin silang maghanap ng yate? Tinapak ni Zhang Weiguo ang balikat ni Zhang Xiaomin. Huwag kang mag-alala, anak. Kapag nahanap na natin ang yate, hihiram tayo ng kaunting langis. Tapos pupunta tayo sa Zawan Mountain sa kanluran. Narinig ko may nagtayo raw ng pansamantalang base doon. Iyon lang ang tanging paraan para mabuhay. Sa labas ng pinto, biglang nanliit ang mga mata mo. Sa nakaraang buhay, kung tama ang pagkakaalala ko, iyon ang lugar sa loob ng 500 milya, na tanging ligtas na opisyal na base. Sayang lang sa nakaraang buhay. Kinaladkad ako ng tanggang si Chenzi. Pinilit hanapin itong sirang yate sa dagat, kaya pinalampas namin ang pinakamagandang oras para lumipat. At dahil doon, naging sakripisyo ako sa kanilang pagtakas. At habang iniisip ko ito, biglang pinahihit ni Zhang Xiaomin ang doorknob. Sa sumunod na sandali, bigla akong natamba sa sahig. Tiningnan ko sila ng may hiya at hirap na nagsalita. May tubig ba kayo? Kumunat ang noo ni Zhang Weiguo. Lumapit siya para kapain ang noo ko. At sa sumunod na sandali, bigla siyang napatalon. Ang init mo pala, anak, magpakulo ka ng mainit na tubig. Matapos paalisin si Zhang Xiaomin, binuksan niya ang drawer sa tabi niya. Agad siyang kumuha ng isang kahon ng gamot na may nakasulat na siyam-siyam-siyam. Dapat mong malaman na sa mundong ito na gumuho na ang sibilisasyon. Maari pa itong ipagpalit sa buong gabing pagsisilbi ng isang diyosa. Kumuha si Weiguo ng isang piraso at iniabot sa aking kamay. Napakainit at maalalahanin. Mahalaga ang bagay na ito at konti na lang din ang sa akin. Uminom ka ng isa para makayanan mo. Habang tinitingnan ng kapsula sa aking palad, naging komplikado ang aking tingin. Mabuting tao si Zhang Weiguo. Ngunit sa kasamaang palad, sa katapusan ng mundo, ang mabubuting tao ang karaniwang unang namamatay. Ngunit nang matapos kong inumin ang gamot at nagpapasalamat sa kanya, biglang may narinig na sigaw mula sa labas ng pinto. Tiyo Zhang, itigil mo ang bangka. Nakakita kami ng yate. Nang marinig iyon, ibinigay ni Zhang Weiguo ang manibela sa kanyang anak na babae na dumating. Agad siyang lumabas sa kwarto ng piloto. Sumandal siya sa gilid ng bangka at mabilis na lumapit sa yate. Ngunit hindi niya alam na ang susunod na mangyayari ay halos ikamatay na niya. Sininyasan ni Chen Yang si Zhuang Niu. Sumunod sila kay Zhang Weiguo na tumalon sa yate para mag-imbestiga. Natuklasan nilang puno ang tangke ng gasolina. Wala ring anumang problema sa loob ng yate. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zhang Weiguo na may mali sa sitwasyon. Chen, ngayong nahanap na natin ang yate. Yung pinag-usapan natin dati na hihiram ng kaunting gasolina. Walang problema, di ba? Pinagpaygan ni Chen Yang ang alikabok sa kanyang mga kamay at ngumisi. Walang problema. Paano naman ako tatanggi kung si Tiyo Zhang ang humihingi? Agad siyang bumalik sa bangka para kumuha ng mga kagamitan. Samantala, bihasang yumuko si Zhang Weiguo para ayusin ang hose. Ngunit sa sumunod na segundo, direkta siyang pinabagsak ng isang malakas na palo. Ang buong katawan niya ay direktang bumagsak sa tubig na naipon sa kubyerta. Nangisay ang kanyang katawan ng 2 beses bago hindi na gumalaw. Itinapon ni Chen Yang ang pamalo at iwinagayway ang kanyang namanhid na kamay. Kinuha ni Zhuang Niu ang inihanda ng nylon rope. Itinali niya ang mga kamay sa likod ng halos walang malay na si Zhang Weiguo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng piloto. Isang tingin pa lang ay nakita na ni Zhang Xiaomin ang kanyang amang nakahandusay sa sahig. Hindi na siya nag-isip pa. Direkta niyang dinampot ang palakol na pamatay sunog sa gilid ng pinto at sumugod.
Ngunit napakabilis ng reaksyon ni Chen Yang. Hinawakan niya ang buhok ni Zhang Weiguo model. Agad niyang itinutok ang folding knife sa leeg nito. Nakataas sa ere ang palakol ni Zhang Xiaomin. Pulang-pula na ang kanyang mga mata. Nagpapakabait ba kayo? Kung hindi dahil sa tatay ko, pagkain na kayo ng isda sa dagat. Dumura si Chen Yang na may pagkasuklam sa mukha. Hindi ko naman kayo hinilingan na iligtas ako. Huwag niyo akong konsensyahin. Bitawan mo ang palakol at lumuhad. Walang magawa si Zhang Xiaomin kundi desperadong lumuhad sa sahig. Sa sumunod na sandali, sinamantala ni Zhuang Niu na igapos din siya. Pagkatapos ay nagkuskus ng kamay sa gilid na tuwang-tuwa. Napakalaki ng yate na to. Sakto, kulang tayong dalawa ng babae. Halos lumuwa ang mata ni Zhang Weiguo habang pilit na nagpupumiglas. Pero sinipa siya ni Chen Yang sa dibdib. Sabihin mo sa akin ang password ng safe ng mga supply. Pag-iisipan kong hayaang mabuhay ang anak mo. Pero pumikit lang si Zhang Weiguo at hindi umimik. Alam niyang nasa kamay nila ang kanyang anak. Kahit hindi siya mamatay ngayon. Sa hinaharap, mas masahol pa sa kamatayan ang mararanasan niya. Nang makita ito, tumayo si Chen Yang na may masamang tingin. Mataba, kalagkarin mo yung sakiting yun palabas. Ilang sandali, kinalagad ako palabas na putlang-putla. Inihagis ni Chen Yang ang folding knife kay Zhuang Niu. Putulin mo ang ulo niya. Para makita ni Uncle Zhang kung ano ang mangyayari sa anak niya mamaya. Sumigaw ng kakaiba si Zhuang Niu para palakasin ang loob. Sa sumunod na sandali, itinaas niya ang kutsilyo at sumugod sa iyo. Pero dahil masyadong madulas ang deck, ang buong katawan niya ay bumagsak sa ibabaw mo. Lumipas ang ilang segundo, hindi pa rin siya gumagalaw. Naglakad papalapit si Chen Yang habang nagmumura. Sinipa niya ang puwet ni Zhuang Niu, pero wala pa ring reaksyon. Pero nang sandaling itinaob ni Chen Yang ang katawan, biglang may isang malamig na kislap. Biglang lumabas mula sa ilalim ng matabang katawan. Gumuhit ang talem, mabilis na iniwas ni Chen Yang ang ulo. Sa sumunod na iglap, napahawak siya sa ulo at sumisigaw na natambo pa atras. Sa ibabaw ng tubig sa sahig, biglang may isang tenga na. Habang nakahawak sa tuhod, Page Wang Gewang kang tumayo. Hindi pinansin ang pag-iyak at pagsigaw ni Chen Yang. Itinaas ang pantabas at hinampos sa leeg ni Chen Yang. Ngunit biglang may isang malaking alon mula sa gilid. Nahamampos ng malakas sa katawan ng bangka. Dahil mahina na ako ay nanghina ang aking mga paa. At diretsyong natambas sa kubyerta. At ang pantabas ay tumalsik mula sa aking kamay. Tumulas ito sa paanan ni Chen Yang. At biglang bumaliktad ang sitwasyon. Natigilan si Chen Yang ng isang segundo bago napuno ng galak ang kanyang mga mata. Gumapang siya para abutin ito. Hinawakan niya ang pantabas at umungol. Gago ka, mamatay ka na. Agad na sumigaw si Zhang Xiaomin para magbigay babala. Lu Fan, mag-ingat ka. Ngunit sa sandaling babagsak na ang talem. Biglang gaman ang braso ni Chen Yang. Ang pantabas na hawak niya ay bigla na lang naglaho na parang bula. Nanatili si Chen Yang sa kanyang posisyon ng paghampas. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Bago pa man makapag-isip ang kanyang mabagal na utak, bigla kong iniunat at ikinuyom ang aking kaliwang kamay na walang laman kanina. Ang pantabas ay biglang lumitaw muli sa aking kamay. At sa isang mabilis na kilos, ang matalim na talam ay tumagos sa tiyan ni Chen Yang. Walang emosyon kung binunot ang kutsilyo. Tiniis ko ang sakit ng ulo at pumunta sa ibabaw ni Chen Yang para tapusin siya. Biglang nagpakita si Chen Yang ng duguan niyang ngipin at sumigaw. Hindi na ako mabubuhay. Kung ganoon sabay tayong mamatay. Sa sumunod na sandali ay may kinuha siyang detonator mula sa kanyang damit. At pinindot ito ng mariin. Iyon ay isang dinamitang gawa-gawa lang para sa pangingisda. Noong una naming siniyasat ang yate. Lihim na idinikit ni Zhuang Niu sa tabi ng tangke ng gasolina. Nanliit ang aking mga mata at bumilis ang kilos ng aking mga kamay. Kakatapos ko lang laslasin ang lalamunan ni Chen Yang. Isang nakakapasong bugso ng hangin kasama ng isang malakas na ugong. Ang sumabog mula sa ilalim ng kabin ng bangka. Ang silid ng piloto ay direktang sumabog papunta sa langit. At ako rin ay tinangay ng malakas na pagsabog. Gumulong ako ng 2 beses bago bumagsak sa sahig. Ang naglalagablab na apoy ay sinindihan ng tumagas na diesel. At nilamon ng kalahati ng kubyerta sa dagat ng apoy. Nagsimulang pasukin ng tubig ang barko at marahas itong tumagilid. Hindi ko na ininda ang hirap. Dinukot ko ang mga susi sa bulsa ni Chen Yang. At pasuray-suray na sumugod sa unahan ng barko. Pinutol ko ang lubid na nakatali sa mag-amang Zhang Weiguo. Alis na. Bilis sakay na sa yate. Pasuray-suray na tinawid ng mag-amang Zhang ang rehas ng barko. Tumalon sila sa kulay abong yate. Nakatayo si Zhang Xiaomin sa deck ng yate. Balisan niyang iniabot sa akin ang kanyang kamay. Lu Fan, dali, akyat na. Lulubog na ang bangkang pang-isda. Pero tumayo lang ako sa gitna ng apoy at umiling. Sa halip, pinuntirya ko ang bolsa. May pumasok na isang mapangahas na ideya sa isip ko at tumingin ako kay Zhang Xiaomin. Anong oras na? Natulala si Zhang Xiaomin. Oras pa talaga ang tinanong sa ganitong sitwasyon. Alas 11:55. Umalis ka na, bilis. Kapag hindi ka pa umalis, huli na ang lahat. Bulong ko sa sarili ko kasabay ng pagkislap ng aking mga mata. 5 minuto na lang. Tapos dinukot ko sa bulsa ang kaha ng sigarilyong nakuha ko kanina. Sakto kong inihagis ito kay Zhang Xiaomin na ilang metro ang layo. Sapat na yang sigarilyo para makipagpalit kayo ng maraming gamit sa outpost. Isipin mo na lang na bayad ko yan sa tatay mo. Pumunta kayo pakanluran sa Zewan Mountain Outpost. Huwag ka nang lumingon. Pagkasabi niyan tumalikod na ako at hindi na siya tiningnan.
Sa halip kinalagkad ko ang pagod kong katawan papunta sa bolsa. Pinanood ni Zhang Xiaomin ang determinado kong likuran. Saka muling tumingin sa kanyang amang halos hindi na humihinga. Buong determinasyong sumugod siya papasok sa cockpit ng yate. Sakay ang mag-ama, naglaho ito sa kadiliman ng maulang gabi. Samantala, ako'y nakatayo sa barkong malapit ng lumubog. Tahimik kong binibigkas ang oras sa aking isip. Sa unang segundo ng susunod na araw. Ding! Nag-refresh na ang dismantle count ngayong araw. Bigla kong idiniin ang kanang kamay ko sa workbench sa harap ko. Nakahawak ng mahigpit ang kaliwang kamay ko sa deck ng papalubog na bangka. Kalasin. Sa sumunod na sandali isang napakasilaw na gintong liwanag. Tumabog mula sa ilalim ng workbench. Mabilis na kumalat ang liwanag sa buong deck. At ang dambuhalang bagay na kanina'y lumulubog. Biglang natigilan sa ere na hindi gumagalaw. Sa lugar na ito kung saan hindi epektibo ang mga batas ng pisika. Agad nagsimulang magkawatak-watak ang katawan ng barko. Lahat ng materya ay naging di mabilang na maliliit na butil ng liwanag. Mabilis na pumasok sa pinakagitna ng workbench. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto na wala ang liwanag, ang ilang dosenang toneladang bangkang pangisda sa dagat ay tuluyang naglaho. Nawalan ng suporta ang mga bangkay ni Chen Yang at Zhuang Niu. Parang dalawang supot ng basura na inanad ng mga alon. Pero ako naman ay nakaupo sa isang nag-iisang maliit na balsang kahoy. Habang tinitingnan ang mga dekalidad na materyales na nakalutang sa itaas ng workbench. Matagumpay ang pagdisassemble. Binabati kita host sa pagkakuha mo ng ordinaryong tabla na hindi madaling mabulok 20. Ordinaryong bakal na plansya para sa konstruksyon 10. Ordinaryong reinforced na salamin 5. Dekalidad na copper core coil 2. Dekalidad na copper core coil 2. Dekalidad na diesel fuel 50 litrong bar ayos 1. Espesyal na pyesa may sirang diesel engine ng bangka maaaring ayusin 1. Hindi ko maiwasang kumunat ang noo habang tinitingnan ang mga bagay na ito. Ganito kalaking barko pero ito lang ang nakuha ko. Pero dahil sa paalala ng system na intindihan ko, limitado pala ang lakas ng workbench. Kaya dinalisay nito ang mga materyales. Sa isang isip ko lang ay sabay-sabay kong inilagay ang lahat sa space ring. Dahil umabot na sa 7 puntos ang aking mental points, ang katumbas na espasyo ay lumaki na rin sa 7 metro kubiko. Biglang muling humanig ang workbench. Maaari nang i-upgrade sa level 1 na pangunahing survival boat. Gusto mo bang i-upgrade agad? Medyo malabo ang paningin ko dahil sa sakit ng ulo dulot ng lagnat. Kaya dali-dali kong pinili ang upgrade. Sa sumunod na segundo lumipad mula sa kawalan ang mga materyales sa space ring. Agad na sumanib sa kahoy na nasa ilalim ko. Ang buong bolsa ay naging isang bangkang bakal at kahoy na may magaspang na kagandahan. Ang istrukturang kalahating bakal at kalahating kahoy. Ginawa itong parang maliit na bersyon ng armored na sasakyan sa tubig. Hindi na ako nakapaghintay at pumasok sa control room. Biglang tumahimik ang mundong ngayon ay hiwalay sa labas. Kahit na simple lang ang kabuuan ng control room. Pero ito ay tuyong-tuyo at ligtas. Habang tinitingnan ko itong sarili kong maliit na mundo, ako na nakaranas ng pagtataksil at muling nabuhay. Hindi ko inaasahang medyo nag-init ang mga mata ko. Sa nakaraang buhay ko, nagpakahirap ako sa bangka ng walang reklamo. Hindi lang walang utang na loob ang pamilya ni Chuzin. Inakala pa nilang nararapat lang iyon. At pinahirapan nila ako ng husto. At ngayon, mayroon na akong dignidad para mabuhay sa apocalypse. Sa init, namaluktot ako. Unti-unti nang lumubog sa dilim ang aking kamalayan. Kinaumagahan, binuksan ko ang pinto ng cabin. Dinilaan ko ang aking nanunuyong labi. Pumukulo na rin ang tiyan ko. Mukhang kailangan ko ng mamingwit ngayon. Sana naman, malutas ko na ang problema sa pagkain at inuming tubig. Samantala, sa loob ng mamahaling subdivision ng Fengjiang Garden, inis na inihagis ni Chuzin ang kanyang cellphone sa sofa. Buisit, patay na talaga. Habang nakatingin sa natitirang kalahating pakete ng biskwit sa mesa, hinawakan niya ang pumukulo niyang tiyan. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Si Lu Fan, ang gagawang iyon. Patay na ba yun? Ang lakas ng loob niyang hindi ako replyan. Pagkasabi niya noon, ang pangalawang tita at tito niya. Tahimik na hinayla si Chuzin sa isang sulok ng kusina at nag-usap ng pabulong. Hiha, sa tingin ko, talagang nalunod na ang batang si Lu Fan. Itong kakarampot na pagkain natin. Yung si Chenzi, katumbas ng 3 kainan natin ang isang kain niya. Kung magtatagal pa to, mamamatay tayong lahat sa gutom. Napasimangot si Chuzin nang marinig iyon. Ngunit kumislap ng kasamaan ang mga mata ng kanyang tita. Mayroon akong naisip na paraan. Yung mga matandang hakluban sa kabila may inflatable raft. Pinili nila dati para paglaruan ng apo nila sa tubig. Ipaagaw natin kay Chenzi. Para may sama tayo sa pag-alis. Natigilan ang tito niya. Hindi niya akalain na ganito pala kalupit ang asawa niya. Nag-isip sandali si Chuzin at tumango. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto. Makalipas ang ilang minuto, matapos pakinggan ni Chenzi ang suhestyon ni Chuzin. Pumunta siya sa sala at kinuha ang fruit knife na nasa tabi. Pwede naman. Pero yung pamilya sa kabilang bahay. May anak silang lalaki na halos 40 anyos na at malaki ang katawan. Baka hindi ko kayanin kung mag-isa lang ako. Tiyo, kailangan mo akong tulungan. Dala ang mga kutsilyo, dahan-daang nagpunta ang dalawa sa pinto ng kapitbahay. Tapos humanap sila ng crowbar at sapilitang sinira ang pinto. Itinaas ng lalaki ang kanyang kutsilyo at sumigaw. Anong kailangan ninyo? Lumayas kayo. Malamig na ngumisi si Chenzi at biglang sumugod. Diretsong tinarget ng kutsilyo sa kanyang kamay ang leeg ng lalaki.
Ilang taon siyang nagsanay ng martial arts at napaka-brutal pumatay. Hindi pa nakakakilos ang lalaki. Nahiwan na ng malaki ang kanyang leeg. Umiiyak at sumisigaw na sumugod ang matandang mag-asawa para lumaban. Biglang nawala ng kontrol ang sitwasyon. Sa gitna ng gulo ang hita ng tiyo niya. Ay nasaksak ng matandang lalaki bago ito mamatay. Sinamantala ni Chenzi ang pagkakataon at agad na pinatay ang dalawa. Napasigaw sa sakit ang tiyo niya at napaupo sa sahig. Nanginginig ang buong katawan habang tinitingnan ng madugong eksena sa bahay. Z, tulungan mo akong tumayo. Iwinasiwas ni Chenzi ang dugo sa kanyang kutsilyo. Humihingal siyang lumapit, at saka tiningnan mula sa itaas ang kanyang tiyo. Tiyo, malala pala yung sugat mo. Oo, dalhin mo na ako pabalik para magamot. Yumuko si Chenzi at nagsalita sa nakakatakot na kalmadong boses. Kung isasama kita, kailangan pa kitang bigyan ng pagkain. Kailangan pa kitang alagaan. Napakaliit lang ng bangka, matanda ka na at isa ka pang pabigat. Huwag mo na kaming hilahin pababa. Nanlaki ang mata ng tiyo niya at hindi na nakahingi ng awa. Bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang dibdib. Walang emosyon ang mukha ni Chenzi. Inikot niya ang hawakan ng kutsilyong nakasaksak sa dibdib ng kanyang tiyo. Kapag namatay ka, tapos na ang lahat. Para hindi na tayo lahat mahirapan. Hindi ko akalain na sa pangalawang beses kong pumatay. Ganito pa rin pala kasarap sa pakiramdam. Matapos ang ilang sandali, nahanap ni Chenzi ang inflatable raft. At sinimaw na rin ang lahat ng supply sa loob ng bahay. Sa huli ay ang katawan ni second uncle mula sa bintana. Inihagis sa baha sa ibaba. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, bumalik si Chenzi sa loob. Nang makitang hindi bumalik si second uncle, nagmamadaling nagtanong si Chuzin at namumula ang mga mata ni Chenzi. Masyadong malupit ang mga gagawang iyon. Si second uncle, para iligtas ako. Itinulak nila palabas ng bintana. Napaiyak ng malakas si Natakot din si Chuzin at napatakip ng bibig habang tumutulo ang luha. Agad na niyakap ni Chenzi si Chuzin. Isinubsob ang kanyang ulo sa balikat nito. Shinshin, buti na lang at maswerte akong nakabalik. Hayaan mo lang akong magpagaling ng 2 araw at aalis na tayo. Iyak na tutulungan kitang mabuhay. Sobrang naantig si Chuzin. Mahigpit niyang niyakap pabalik ang lalaking duguan. At sa mga oras na iyon, 1:00 na ng hapon. Ako naman ay nakaupo sa unahan ng bangka. Nilalasap ang mga nahuli ko kaninang umaga. Sa 5 huli kaninang umaga. Maliban sa mineral water at beef jerky para mabuhay. Mayroon ding isang malinis na rubber tube. Isang bigkis ng kahoy at isang supot ng quartz sand. Kahit na puro pangkaraniwang gamit lang ang mga ito. Pero sa panahon ng apocalypse, ang mga supply na ito ay mahahalagang bagay na mapapakinabangan. Lumipas pa ang ilang sandali. Sinamantala ko ang pagkakataon at nagpatuloy sa pangingisda. Nang biglang lumubog ang floater, isang berdeng ilaw ang lumabas. Ang bagay na aking nahuli ay halos ikinatigil ng aking paghinga. Matagumpay ang pangingisda, nakakuha ng isang Type 64 na pistola. Ang rarity ay excellent grade. Napakatibay nito, pero ang kapasidad ng magazine ay 7 lang na bala. Sa apokalipseng ito kung saan gumuho na ang kaayusan. Ito ang tunay na kapangyarihan. Talagang sinwerte ako ngayon. Maingat mo itong itinago sa iyong space ring. Lumakas ang iyong loob at nagpatuloy ka sa pangingisda. Ngunit pagkalipas ng 2 oras, ang pampitong huli ay isang pangkaraniwang windproof na lighter. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Walang batang umiiyak araw-araw. Walang sugarol na laging talo. Ibabalik ko ang karangalan ng mga mangingisda, gaya ng inaasahan sa ikasyam kong paghagis habang todo ang konsentrasyon ko. Huling umilo sa palutang ang matagal ko nang hinihintay na berdeng ilaw. Ha, ibigay mo sa akin ang loot. Matagumpay ang pangingisda. Nakuha ang fine-grade blueprint na basic drip filter freshwater purifier. Sa sobrang tuwa ay napapalo ako sa aking hita. Agad kong inilagay ang blueprint sa workbench para tingnan. Isang simpleng aparato na kayang iligtas ang kaawa-awa mong buhay. Mas mababa ang kailangan nitong enerhiya kumpara sa distillation method. Mas stable ang naibibigay nitong malinis na tubig. Pero dahil sa kakulangan ng kuryente at high pressure pump, napakabagal ng proseso, kaya gugustuhin mo na lang itong basagin. Habang nakatitig sa workbench, bahagya kang napakunot noo. Ang ilang pangalawang materyales ay ayos lang naman. Pero ang mga pangunahing materyales ay masyadong swertihan kung pangingisda lang ang aasahan. Paano kung hindi ako makakuha ng malinis na tubig sa mga panahong ito? Malamang ay dedo na ako. Tumingala ako at tumingin sa di kalayuan. Sa layong 200 metro ay may isang 30 palapag na office building. Siguradong may mga fish tank o kaya home water purifier sa loob. Hindi dapat mahirap kumuha ng isang household raw reverse osmosis membrane filter cartridge. May baril at kutsilyo, hahalugugin ko ang gusali. Pero sa sandaling pinaandar ko ang makina. Biglang tumigil ang mundo. May nakasulat na kapansin-pansing pulang mga salita sa workbench. Status ng makina malubhang sira. Nangangailangan ng fine-grade mechanical repair kit o mga pyesa na may parehong antas para maayos. Napapalo ako sa noo ko. Kahapon masyado akong naaliw sa pag-upgrade ng katawan ng bangka. Nakalimutan kong sira pala itong lintik na makina. Nakasimangot kong kinuha ang isang pirasong kahoy mula sa aking space ring. Pagkatapos ay gumamit ako ng itak para gumawa ng pansamantalang sagwan. Nagsimula akong bumalik sa pagiging sinaunang tao. Sa bilis na parang pagong. Desperado akong sumagwan patungo sa office building na iyon. Matapos ang kalahating oras ng pag-eehersisyo, pagod na pagod sa wakas ay nakasandal na ako. Sa salamin ng 18 palapag ng office building. Pagtingin ko sa floor-to-ceiling window,
Sa loob ay may isang kumpanya na kalahati na ang baha. Isiniksik ko ang unahan ng bangka sa loob ng bintana. Hinigpitan ko ang hawak sa aking itak, habang ang isa kong kamay ay dinadama ang Type 64 na baril sa aking espasyo. Huminga ako ng malalim at pumasok sa bintana. Sakto lang ang taas ng tubig sa itaas ng aking tuhod. Maingat ang bawat hakbang ko. Mabilis kong sinuri ang paligid. Sa dilim ko lang napansin na wala palang laman sa loob. Nahanapan na ito. Sunod-sunod kong tiningnan ang ilang opisina. Pero pare-pareho lang ang sitwasyon. Mukhang ang mga survivors sa gusaling ito ay nakabuo na ng isang organisadong grupo. Napasanggal ako at tumingin sa kisame. Dahil tinipon na nila ang mga supply. Hindi ko na kailangang maghanap isa-isa. Direkta ko na lang aagawin sa kanila. Ngunit habang dumadaan ako sa isang maliit na opisina, isang malansang amoy nang nabubulok ang sumalubong sa akin. Agad akong nagpigil ng hininga. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto habang nakadikit sa pader. Pero sa sumunod na eksena sa tulong ng madilim na liwanag, nakita ko ang isang nakakakilabot na tanawin sa loob. Ang tindi naman ito, sa hindi naman kalakihang opisina. May 4 o 5 bangkay na palutang-lutang na hindi matitigan. Halatang dumana sila ng matinding pagpapahirap bago mamatay. Ika-6 na araw pa lang ng katapusan ng mundo. Hindi pa tuluyang nalunod ng baha ang konsensya. Itong mga tao ba sa gusaling ito ay hindi na kumikilos na parang tao. Ngunit nang akma na akong aatras, biglang may narinig akong mabibigat na yabag at boses mula sa itaas ng hagdan. Mabilis akong nagtago sa isang madilim na sulok para magmasid. Ilang segundo lang ang lumipas. 2 lalaking mukhang pagod na nakasuot ng maruruming suit, ang magkatuwang na nagbubuhat ng sariwang bangkay ng babae pababa. Itinapon nilang 2 na parang basura. Ang bangkay sa opisinang puno ng patay. Ang lalaking nakasalamin sa likod ay nagpunas ng pawis sa mukha at walang emosyong sinabi. Kawawa naman, para lang sa kalahating piraso ng tinapay. Ginanito lang siya ni Boss Pang at ng mga kasama niya. Hindi man lang niya nakain na matay na siya. Nanginginig sa takot ang matangkad na lalaki sa harap. Mabilis siyang pinatahimik, saka pabulong na bumigkas ng amataba sa bangkay. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumalikod at tumakbo paakyat. Malamig mong tinitigan ang hagdanan kung saan naglaho ang 2. Mukhang si Boss Pang ang Hari Harrian sa gusaling ito. Nangangahulugan din ito na ang pangunahing materyales na filter core ay malamang na nasa pugad nitong si Boss Pang. Sinuri ang magazine. Pagkatapos ikasa ang baril, maingat akong umakyat sa hagdanan. Sa loob ng chairman's office sa pinakamataas na palapag ng gusali, 3 nasa katanghaliang gulang na lalaking maalaga sa katawan. Sa mga sandaling ito ay nakalubog sa mga leather na sofa. Sumingkit ang maliliit na mata ni Boss Pang. May tumawag sa satellite phone kanina. Nandoon pa rin ang dati kong kakilala sa Zawan Mountain. Pagkalipas ng 5 araw, magpapadala sila ng bangka para sunduin tayo papunta sa shelter. Si Boss Shu napanot sa tuktok, at ang payat na si Boss Niu. Napuno ng sip-sip ng ngiti ang kanilang mga mukha at nagsimulang bumola. Nako, iba talaga ang koneksyon ni Boss Pang. Oo nga, kailangan mo kaming tulungan sa panahong iyon. Umaasa kaming lahat sa iyo. Nasiyahan si Boss Pang sa mga sip-sip na tingin. Sinulyapan niya ang halos walang laman na plato ng dilatang karne. Gaano karami pa ang natitirang supply at mga babae. Kinuskus ni Boss Shu ang kanyang mga kamay habang nag-aalangan ng tono. Mayroon pang 11 babae na nakakulong sa ibaba. May 5 o 6 na magaganda pa sa kanila. Sapat na para sa iyong libangan pansamantala. Pero baka hindi na sapat ang mga supply. May halong pang-aasar ang tono ni Boss Pang. Sa mundong ito, ang pinakawalang kwentang bagay na nauubos ay ang buhay ng tao. Ngayong gabi, humanap ka ng dahilan. At utusan si Liwo at ang kanyang grupo na magsimula ng gulo. Huwag mong hayaang mag-aksaya pa ng pagkain ang mga taong ito. Samantala, sa open office area sa ika-29 na palapag, daan-daang survivor ang nagsisiksikan dito. Sa oras na iyon, isang babaeng balingkinita ng katawan, si Zhou Shaoli, na may taas na 1.5 metro at bigat na 200 gin, ay nagsalita. Yung mga babaeng umakyat nitong mga nakaraang araw, baka nagpapakasarap na ang mga yun sa buhay. Kahit ibenta pa nila ang katawan nila, mas mabuti na yun kaysa mamatay sa gutom dito. Ang payat na si Xiao Yu ay may blankong tingin at medyo balisa. Wala ni isa sa mga babaeng umakyat ang nakabalik. May nangyari na kaya sa kanila. Pero umirap lang si Zhou Shaoli na puno ng pag-ismed ang mukha. Gusto lang naman talagang kumapit sa mayaman ng mga yun. Ayan, natupad na ang hiling nila. Sino pa ba ang gugustuhing bumalik sa kulungan ng baboy na to? Pagkatapos magsalita, sinadya pa niyang lakasan ang boses para magreklamo. Pero ang papangit talaga ng taste ng mga bastos na lalaking yun. Ang isang Diyosang tulad ko hindi man lang nila makita. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan ng hall. Ang lalaking may crew cut na si Liwo. Pumasok kasama ang ilang malalaking lalaki. Siya ang kanang kamay ni Boss Pang. Siya rin ang tagapamahala ng mga survivor sa palapag na ito. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Zhou Shaoli. Sumugod siya na parang isang tangke ng laman. Nayanig pa ng 3 beses ang sahig. Sinadya niyang ipitin ang boses at nahihiyang nagsalita. Kuya Liwo, pipili na naman ba kayo ng aakyat para magpasarap sa buhay? Tingnan niyo ako, maputi ang balat ko, medyo chubby pero kaakit-akit. Siguradong masisiyahan si Boss Pang sa akin. Biglang tumahimik ang buong paligid. Nanlaki ang mga mata ng lahat, habang nakatingin sa tila kwadradong babaeng ito na medyo chubby raw. Bumaliktad ang kanilang mga sikmura. 2 beses na pamitik ang gilid ng labi ni Liwo. Pinilit niyang tiisin ang kanyang pandidiri, dahil walang sino man ang nakakaalam
na hindi siya bumaba para mamili ng magagandang babae, kundi bago pa ang malawakang paglilinis mamayang gabi, para unahing tanggalin ang ilang mga pasaway at sakit sa ulo. Umatras siya ng 2 hakbang at sinenyasan ang kanyang mga tauhan. Isama nyo na yung matabang baboy na yan. Dalhin nyo na. Naintindihan agad ng tauhan at habang pinipigilan ng pandidiri ay peke itong ngumiti. Miss, sumama na kayo sa amin. Naghihintay po si Boss Pang sa itaas. Akala pa ni Zhou Xiaoli ay siya ang napili. Mayabang siyang suminghal. Sa sandaling iyon napansin ni Li Wo na maganda ang katabing si Xiao Yu model. Maganda ang babaeng iyon. Ipakita rin natin kay Boss Pang. Pero sa hindi inaasahan, pagtayo pa lang ni Xiao Yu, bigla siyang sinipa ni Zhou Xiaoli sa tiyan. Agad na tumama ang batok ni Xiao Yu sa sahig. At hinimitay siya noon din. Nagkunwari pa si Zhou Xiaoli at sumigaw. Nako, pasensya na Xiao Yu. Hindi sinasadya ni ate. Nadulas lang kasi ang paa ko. Pero sa loob-loob niya ay mayroon siyang pinaplano. Hinding-hindi niya hahayaang maaga ng iba ang pagkakataong ito para guminhawa. Nakita ni Li Wo na nag-aagaw buhay na si Xiao Yu. Kaya pabulong siyang nagutos sa kanyang mga tauhan. Malapit nang mamatay ang babaeng ito. Humanap kayo ng magtatapon sa kanya sa baba. Huwag ninyong hayaang dito siya mamatay. Pagkasabi noon, isinama niya si Zhou Xiaoli at nagmamadaling umalis sa hall. Pumasok sila sa pasilyo. Kahit nahangal si Zhou Xiaoli, naramdaman pa rin niyang mayroong mali. Dahil ang direksyong dinadala sa kanya ng mga taong ito ay hindi ang hagdanan papunta sa ika-30 palapag, kundi ang daan ng pang-emergency pababa. Agad siyang nagtanong, Kuya Li Wo, mali yata ang daan natin. Hindi ba't daan ito pababa? Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. 2 malalaking lalaki ang damambas sa kanya mula kaliwat kanan. Sinubukan siyang pigilan. Agad na nagwala si Zhou Xiaoli. At humiyaw na parang baboy na kinakatay. Ang kanyang katawan na may daan-daang libra ng taba. Sa sandaling iyon ay nagpakawala ng nakakagulat na lakas. Agad niyang inihagis palayo ang 2 malalaking lalaki. Napakalakas ng kalabog na parabang nayayanig ang buong gusali. Samantala, sa may hagdanan, natigilan ako na naghahandang umakyat ng palihim. Napatingin ako sa itaas at hindi napigil ang magkomento. Aba, nag-aalaga pala sila ng baboy sa gusaling ito. At mukhang napakasarap pa ng pakain. Samantala, sa pasilyo ay nagkakagulo na. Galit na galit si Li Wo at agad na sumigaw. Mga inutil, sugurin ninyo siya. Huwag ninyong hayaang maalarma niya ang iba pang tao. Agad namang dumating ang 2 pang malalaking lalaki. Ang 4 na lalaki ay parang nagkakatay ng baboy. Ginamit nila ang kanilang buong lakas. Bago nila tuluyang naipako si Zhou Xiaoli sa sahig. At binalutan ng tape ang kanyang bibig ng mahigpit. Inunasan ni Li Wo ang kanyang pawis at malupit na nagutos. Bilisan nyo kalagkarin nyo siya sa baba at patayin. Huwag mag-iwan ng bakas. Binuhat ng 4 na tauhan ang nagpupumiglas na si Zhou Xiaoli. Pababa sila habang nagrereklamo. Pero nang nasa kalagitnaan na sila, ang 2 nasa unahan ay biglang napatigil. Parang may tao sa loob. Dahan-daang pumasok ang 2 sa pasilyo para tingnan. Pero tahimik sa loob. Wala man lang ni Kititing na ingay. Inihagis ng lalaking may balbas si Zhou Xiaoli sa kasama niya. Siya na mismo ang pumasok para tingnan. Pero pagdating niya sa kanto, bigla na lang nanigas ang kanyang katawan. Tapos ang kanyang mga binti ay nasa kakaibang posisyon. Paatras siyang lumabas. Sa sumunod na sandali ay bigla na lang siyang bumagsak. Hindi pa nakakakilos ang kasama niyang nakasombrero. Isang malamig na kislap ang biglang lumitaw. Isang umiikot na itak ang lumipad. At saktong-sakto siyang pinatay. Nasaksihan ni Zhou Xiaoli na nakagapos sa sahig ang nakakatakot na pangyayaring ito. Napaihi siya sa takot. Nagpupumilit siyang gumapang para makatakas. Sa sandaling iyon ay lumabas ako mula sa dilim. Tapos ginamit ko ang dulo ng kutsilyo para tanggalin ang tape sa bibig ni Zhou Xiaoli. Sumigaw ka pa ng isang beses. At puputulan ko ang dila mo. Sagutin mo ng maayos ang mga tanong. Bubuhayin kita. Sa takot ay sunod-sunod na tumango si Zhou Xiaoli. Sinabi niya lahat ng kanyang nalalaman. Ang mga nakaligtas ay nasa ika-29 na palapag. Si Boss Pang at ang mga gamit ay nasa ika-30 palapag. Para makapunta sa ika-30 palapag kailangan dumaan sa gitnang hagdanan ng ika-29 na palapag. Mayroon silang mahigit 30 armadong tauhan. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Tiningnan ko ang lalaking nakasombrero sa paanan ko na kapareho ko ng katawan. Agad akong nakaisip ng paraan. Agad kong hinubad ang damit ng kalaban. Isinuot ito sa akin at ibinaba ang sombrero. Nanginginig na nakiusap si Zhou Xiaoli na dalhin ko siya sa isang ligtas na lugar. Pero hindi ko man lang siya tinignan. Magtago kang mag-isa. Agad na nag-iskandalo si Zhou Xiaoli matapos tanggihan. Nagbanta siyang sisigaw para tawagin ng iba. Pero paglabas pa lang ng boses niya, walang pag-aalinlangan ko siyang tinaga. Tulog agad si Zhou Xiaoli. Agad siyang bumagsak sa lupa at hindi na tumayo. Pagkatapos ay lumitaw ako sa hagdanan ng ika-29 na palapag. Binaba ko ang aking sombrero at itinulak ang pinto. Agad bumati ang 2 gwardya sa pinto. Kuya Han, ang aga mo namang bumalik. Nasaan ang iba? Sinadya kong gawing paos ang boses ko. Biglang nagkainitan yung 3. Sabi nila hahanapin daw muna nila yung babaeng baboy para magpakasaya bago umakyat. Natigilan sandali ang gwardya, nang maisip ang pangangatawan ni Zhou Xiaoli. Agad naisip mura at umakmang nasusuka habang kamakaway. Sige na Kuya Han, mauna ka nang umakyat. Pinapamadali na tayo ni Kuya Wo na magtipon. Nakayuko akong pumasok at humalo sa kanila. Pagdating ko sa ika-30 palapag, nakita ko ang 2 hanay ng mga tao sa hall. Mga 20 siguro sila. Bawat isa ay may hawak na armas.
Tahimik akong tumayo sa dulo ng linya para magmasid. Alam kong sa 7 bala lang ng baril ko. Imposibleng lumaban ng harapan. To'y lumapit si Liwow na ang mga kamay ay nasa likod. Tumikim siya at sumigaw. Lahat kayo ay mga piling-pili na elite namin ni Boss Pang. Iisa lang ang misyon ngayong gabi. Ang mga walang silbing basura at pangit na palamunin lang. Linisin silang lahat. Kapag natapos natin ang trabahong ito, darating ang barko pagkalipas ng 5 araw. Makakasama tayo kay Boss Pang sa West One Mountain para magpasarap sa buhay. Agad na nag-ingay sa tuwa ang lahat. Puno ng kasakiman ang kanilang mga mata. Pero sino ang mag-aakala na si Liwow ay dumiretso sa akin sa dulo ng pila? Agad nanigas ang buong katawan ko sa pag-aakalang mabubuko na ako. Agad kong inihanda ang mga kamay ko. Handa nang bumunot ng baril anumang oras. Pero sa sumunod na segundo, malakas na tinapak ni Liwow ang balikat ko. Xiao Han, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ikaw ang magiging kapitan sa misyon ngayong gabi. Tuluyan akong natigilan at napasabi sa isip ko. Seryoso ba, tol? Nandito lang ako para kumuha ng materyales. Ginugulo mo naman ang isip ko. Pero napilitan na lang akong ibaba ang sombrero ko at tumango. Akala ni Liwow ay nanginginig ako kaya lumapit siya para pagbantaan ako. Huwag mo akong susubukang lokohin. Ako ang boss dito. Gawin mo kung anong iutos ko sa iyo. Pagkatapos magsalita ay bumalik ang peking ngiti sa mukha niya. Inutusan niya ang lahat na maghiwalay muna at magpahinga. Aalis tayo pagsapit ng gabi. Balak ko sanang samantalahin ang pagkakataon para tumakas. Pero pinigilan ako ni Liwow. Tara na, Xiao Han. Gusto tayong makita ni Boss Pang. Mamaya, tandaan mo, huwag kang masyadong magsasalita, tumango ka lang. Kahit labag sa kalooban ko, wala akong nagawa kundi ang sumunod sa likod ni Liwow. Pumasok kami sa opisina ni Boss Pang. Sa harap ng dambuhalang bintana, nakatalikod si Boss Pang sa amin, nakaupo sa kanyang leather na upuan. May hawak siyang tabako, nakatulala sa dagat sa labas ng bintana. Matapos niya kaming senadoryasan na umupo, naghagis siya ng 2 pirasong Dove chocolate. Dati, kahit aso hindi kumakain ito. Ngayon mas mahal pa ito sa ginto. Walang pag-aalinlangang pinunit ni Liwow ang balat at isinubo ito. Pabulong niyang tinanong si Boss Pang kung ano ang iuutos nito. Tahanda ang humarap si Boss Pang, mababa ang tono ng boses niya. May tumawag mula sa Zawan Mountain. May lumitaw na mga isdang mutant sa dagat na sobrang agresibo. Ang malaking barko ay pinalitan ng speedboat. Limitado lang ang pwedeng sumakay. Bigla akong kinabahan. Dapat 6 na araw pa bago lumitaw ang mga isdang mutant. Bakit napaaga model? Nagdulot ba ng butterfly effect ang muling pagsilang ko? Sa sandaling iyon ay nagtaas si Boss Pang ng 3 daliri. Sinasabing 3 lang ang tiket sa barko. At peke pa niyang pinakalma si Liwow at ako. Sinabi niyang kami ang pinakamagagaling niyang tauhan. Iyak daw na may bahagi para sa amin. Biglang naging panatiko ang tingin ni Liwow at dali-daling nagpasalamat. Sumunod din ako at ibinaba ang sombrero ko para magpasalamat. Pero biglang nagiba ang tono ni Boss Pang at naging napakalamig. Masyadong maraming tao rito sa atin. Iyak na magkakagulo pagdating ng barko. Ang 2 grupo ni na Boss Shu at Boss Niu. Pabigat lang sila ngayon. Pagkilos natin ngayong gabi, ayokong makita silang humihinga pa bukas. Agad na tumayo si Liwow at gumawa ng kilos na parang ginigilitan ng leeg. Huwag kayong mag-alala, Boss Pang. Sa pagsiklab ng gulo ngayong gabi, dadalhin ko si Xiao Han para tapusin sila. Pagkatapos ay sinabihan ako ni Boss Pang na lumabas muna para magpahinga. May pribado siyang sasabihin kay Liwow. Iyon mismo ang gusto ko kaya mabilis akong lumabas. Pero kasasara ko pa lang ng pinto. Narinig kong ibinaba ni Boss Pang ang boses niya at sinabi kay Liwow. Ang totoo, 2 lang ang tiket. Kahit tapat itong si Xiao Han. Masyadong matigas ang ulo niya. Mas mabuti pang magdala ng 2 kahon ng delata kaysa isama siya. Pagkatapos nating asikasuhin sina Boss Shu, isabay mo na ring linisin si Xiao Han. Natigilan si Liwow ng 1 segundo. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malupit. Boss Pang, pareho pala tayo ng iniisip. Matagal na akong naiinis sa kanya. At si Boss Pang, pagkaalis ni Liwow, tumingin sa papalubog na araw sa labas ng bintana na may mapanuksong ngiti sa labi. Liwow, tunay ngang isang mabuting aso. Pero sa kasamaang palad, iisa lang talaga ang tiket. Sa pagdating ng gabi, walang kuryente sa office building. Tanging ilang drum ng langis na metal ang sinusunugan ng mga paa ng mesa at tabla. Ang andap-andap na apoy ay bahagyang nagbibigay liwanag sa bulwagan. Ginamit ko ang liwanag ng apoy para alamin kung saan nakalagay ang mga supply. Nasa dati palang finance room. At sa pinto ay nakatayo ang 6 na malalaking lalaki. Nagmamanmanan sa isa't isa. Sa siwang ng pinto bahagya kong nakita ang mga supply sa loob. Sa isang sulok kitang-kita na nakalagay ang ilang mga binaklas na commercial water purifier. Bigla akong natuwa sa aking sarili. Hindi na sayang ang pagod ko. Sa wakas nahanap ko na rin. Pero habang pinaplano ko kung paano ako kikilos, isang malaking kamay ang biglang tumapik ng malakas sa balikat ko. Narinig ko ang boses ni Liwow. Han, anong tinitingnan mo dyan? Oras na sumama ka sa akin. Unahin muna natin ang dapat gawin. Tiningnan ko ng maigi ang mga bantay at si Liwow. Alam kong hindi matalinong gumamit ng dahas. Mas mabuting sakyan ko na lang muna ang plano nila. At kumilos kapag nagsimula na ang gulo. Kaya tahimik akong tumango, at sumunod kay Liwow papunta sa kinaroroonan ni na Boss Shu at Boss Niu. Nakatayo silang dalawa sa harap ng isang marangyang suite. Kahit gaano pa kaganda ang soundproofing, rinig pa rin ang sigawan at ungol ng mga lalaki at babae sa loob. Umisi si Liwow at binigyan ako ng isang senadoryas.
Sa sumunod na sandali bigla niyang sinipa ang pinto para bumukas. Nagulat si Boss Shu na kasalukuyang nagsasaya. Agad siyang nagsimulang magmura ng malakas. Liwo, ayaw mo na bang mabuhay? Ang lakas ng loob mong pasukin ang kwarto ko. Isinara naman ni Liwo ang pinto. Kumikinang sa liwanag ng kandila ang dalawang bolo. Pasensya na sa abala sa inyong kasiyahan. Pinapasabi ni Boss Pang sa inyong dalawa na kailangan ninyong mamatay. Sumigaw si Boss Niyo at sinubukang abutin ang tubong bakal sa tabi ng kama. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Liwo. Mabilis siyang sumugod at iwinasiwas ang dalawang itak ng walang patid. Agad niyang pinadala ang dalawa sa kabilang buhay. Nagsigawan ng mga babae at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Pero hinaranggan ko sila sa pinto. Isang babae ang lumuhad sa paanan ko at nagmakaawa. Kuya, pakawalan mo na ako. Gusto ko lang namang makakuha ng makakain. Gagawin ko ang lahat. Komplikado ang titig ko. Alam ko kung gaano kahirap para sa isang ordinaryong tao na mabuhay. Agad kong hinanda ang pagbukas ng pinto para palabasin sila. Dahil habang mas magulo, mas pabor sa akin ang sitwasyon. Pero habang iniikot ko ang doorknob, bigla namang sumugod si Liwo na nagdidilim na ang paningin. Sa ilang galaw lang ay tinapos niya ang ilang babae. Ang mga sigaw sa loob ng kwarto ay biglang-biglang natigil. Dahan-daang lumapit sa akin si Liwo na may malagim na boses. Xiaohan, nauna na sila Boss Shu. Ngayon, ikaw na ang susunod. Pero tinitigan ko lang si Liwo habang papalapit siya ng papalapit. Biglang ngumisi ang gilid ng labi ko. Sa susunod na segundo tinanggal ko ang sombrero ko at nagpakita ng ibang mukha. Xiao, hindi yata maganda ang pagiging masyadong walang awa. Agad na nanlaki ang mga mata ni Liwo at napasigaw sa gulat. Sino ka, nasaan si Xiaohan? Pero sa isang iglap, isang madilim na butas ng baril. Ang agad na tumutok sa kanyang noo. Ibaba ang mga itak, itaas ang kamay. Isang kamay kong hawak ang baril habang kalmado ang boses ko. Huminga ng malalim si Liwo at binitawan ang mga hawak niya. Dalawang itak ang bumagsak sa sahig. Tinitigan niya ako habang kinakalkula ang gagawin. Sa loob ng 7 hakbang, sigurado siyang mababali niya ang leeg ko. Pero nagkunwari siyang nagmamakaawa habang bigla siyang sumugod papalapit sa akin. Pero hindi ko kinalabit ang gatilyo. Sa halip iwinasiwas ko ang braso ko na parang ipupukpok ko sa kanya ang baril. Tuwang-tuwa si Liwo, iniisip na walang bala ang baril. Pero sa mismong sandali na iwinasiwas ko ang braso ko, biglang nawala ang baril, at napalitan ito ng isang matalim na itak. Sa ganito kalapit na distansya, saktong-saktong tumama ang itak kay Liwo at umilapon siya sa pader. Nanlaki ang mga mata ni Liwo, habang nakatingin sa itak na nasa dibdib niya. At pagkatapos ay sa baril na muling lumitaw sa kamay ko. Sa isang iglap gumuho ang buong mundo niya. Paano naging itak ang baril? Nilapitan ko siya at binunot ang itak. Diskarte ang tawag dyan. Xiao, lahat ng tauhan mo ay nasa labas. Masyadong maingay kung babarilin, baka matunugan pa tayo. Bamuka ang bibig ni Liwo, nanlaki ang mga mata niya at tuluyan nang nawalan ng hininga. Binawi ko ang itak, inayos ko ang mga gamit ko at lumabas ng pinto. Sa lobby mahigit 20 tao na ang nagtipon. Tapos may nagtanong ng nagtataka. Kapitanhan, nasaan si Woge? Kalmado akong umubo. Tinitibi si Woge kaya natagalan. Sabi niya mauna na raw tayo. Nagkagulo agad ang mga tao, walang nang ahas na kumilos ng kusa. Bigla kong nilakasan ang boses ko at sumigaw. Tanong kayo ng tanong, wala ba kayong mga utak? Napakasimple ng utos ni Boss Pang. Kung sino ang makita tagain agad. Kailangan ko pa ba kayong turuan kung paano humawak ng itak? Kapag may pumalpak sa pagkakataon nating pumunta sa Zewan Mountain, ako mismo ang unang pupulbos sa kanya. Sa sigaw kong yun tuluyang natameme ang lahat. Isang veterano ang biglang lumitaw para sumang-ayon. Pinangunahan niya ang lahat at hinati sa 3 grupo papunta sa may hagdanan. Pati na ang 6 na gwardyang nagbabantay ng mga gamit, ay sumama na ring sumugod pababa. Wala pang 1 minuto naging bakante na ang ika-30 palapag. Napangisi ako at dumiretso sa supply room. Hindi naman ganoon karami ang laman sa loob, pero wala akong ganang tingnan ng maigi. Dumiretso ako sa water purifier na nasa kanto. Tinaga ko para masira ang takip nito. Nakuha ko ang 5 high-grade na filter, halos mabaliw ako sa tuwa. Jackpot ito. Gamit ko, makakagawa na ako ng water purifier. At siguradong may magagamit pa ako sa mga susunod na araw. Pero habang abala ako sa pagkuha ng mga gamit, isang matinding kaba ang naramdaman ko, na nagpatayo sa lahat ng balahibo ko. Kasunod noon isang malamig na patalim. Ang walang imik na tumutok sa likod ko. Narinig ko ang malamig na boses ni Boss Pang sa tenga ko. Alam kong may binabalak kang hindi maganda. Nasaan si Liwo? Baka naman pinatay mo na siya. Kinabahan ako bigla, hindi ko inasahan. Nabigla na lang susulpot si Boss Pang nang walang kaingay-ingay. Paano ako makakatakas dito? Sa sandaling iyon ang punyal sa kamay ni Boss Pang ay muling sumulong ng kalahating pulgada. Tinagos ang damit ko, at kinapapa ang katawan ko. Pero walang nahanap na armas kundi isang filter cartridge lang. Hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Ito lang pala ang ninakaw mo. Madaling napatumba si Liwo at nakapasok pa dito. Bata, may abilidad ka, isa kang talento. Ibinalik niya sa akin ang filter cartridge at umatras ng 1 hakbang. Nagpakita ng anyo na parang nagre-recruit ng matalinong tao. Hindi kita papatayin. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Bibigyan kita ng isang tiket sa barko papuntang Zewan Mountain. Paging ka ng kamay kita. Tulungan mo akong magtayo ng isang post-apocalyptic na imperyo ng negosyo sa base, ano sa tingin mo? Tinitigan ko ang kanyang mayabang na mukha. Ngumisi ako ng may kaunting paghamak. Iyan lang,
Hindi ako interesado. Isang walang kwentang tiket sa barko, gusto mo na maging tuta mo ako. Ang taong ito ay naging tanga na sa pagiging isang lokal na emperador. Ang ngiti sa mukha ni Boss Pang ay biglang nanigas. Ayaw mong kunin ang madaling paraan, gusto mo ang mahirap. Mahigit 10 taon na akong hindi nakikipaglaban. Hindi ko alam kung nawala na ba ang galing ko. Pagkatapos niyang magsalita, agad akong sinuntok ni Boss Pang sa dibdib. Agad akong dumaing at tumama sa pader, na manhid ang aking mga braso at binti. Wala na akong lakas kahit na lang itaas ang kamay para bunutin ang baril. Dahan-daang itinaas ni Boss Pang ang kanyang punyal. Binigyan niya ulit ako ng huling pagkakataon. Sinabi pa niya na may sasabihin siyang isang sikreto na tiyak kong magugustuhan. Iyon ay ang pagpili ng mga opisyal sa Zewan Mountain bilang lokasyon ng base. Hindi dahil sa mataas nitong lokasyon. Mabilis akong pumayag dahil mas mahalaga ang buhay ko. Pero nang sasabihin na ni Boss Pang ang sikreto, isang malakas na kulog ang biglang dumagundong. Tinabyo na ng kanyang boses. Sa labas ng bintana, bumubuhos ang malakas na ulan. Biglang nanigas si Boss Pang sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig sa labas ng bintana na may takot sa kanyang mga mata. Imposible. Paano napunta rito ang bagay na iyon? Sinundan ko ang kanyang tingin. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko sa madilim na karagatan ang isang dambuhalang anino na humahawi sa malalaking alon. Mabilis itong lumalangoy patungo sa office building. Hindi iyon barko kundi isang buhay na nilalang. Kasunod nito ay isang malalim at mababang tunog mula sa ilalim ng dagat. Ang buong 30 palapag na office building ay malakas na yumanig. Agad na bumitak ang sahig. Ang sahig na puno ng mga supply ay tuluyang gumuho. Bumagsak kami ni Boss Pang kasama ng mga durog na bato. Sa lobby ng ika-29 na palapag. Walang tigil sa pagdaing ang mga nakaligtas. Biglang gumuho ang kisame. Ang mga supply at 2 buhay na tao ay bumagsak ng malakas sa sahig. Nang mawala ang usok at alikabok, si Boss Pang na puno ng alikabok ay mabilis na tumayo. Dumura siya ng laway na may dugo at itinuro ako. Maswerte kang buhay ka pa. Ngayon, tapusin mo na sila. Ituring mo yan bilang patunay ng katapatan mo. Napangisi ako at dahan-daang tumayo. Unti-unting bumalik ang pakiramdam sa aking mga daliri. Habang tinitingnan ang sumusugod na si Boss Pang, bigla akong nagsalita. May narinig ka na bang kasabihan? Sa labas ng 7 hakbang, ano ang pinakamabilis? Hinigpitan ni Boss Pang ang hawak sa kanyang punyal, nanginginig ang laman sa mukha niya. Sa sumunod na segundo, bigla siyang bumuelo mula sa kanyang mga paa. Parang isang bala ng kanya na sumugod sa akin. Kung isang ordinaryong tao ang tatamaan nito, madudurog ang lahat ng buto niya. Pero hindi ako umilag. Isang bahagyang pihit lang ng aking kanang kamay. At isang Type 64 na pistola ang biglang lumitaw sa aking palad. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng kamay at pag-asinta ko. Sa labas ng 7 hakbang, mabilis ang baril. At sa loob ng 7 hakbang, hindi lang mabilis, tumpak pa. Nanliit ang mga mata ni Boss Pang at napasigaw sa gulat. Madaya ka. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay isang malutong na putok ng baril. Umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya naintindihan kung saan ko talaga itinago ang aking baril. Nang makita ang eksena, biglang tumahimik ang lahat. Ang mga taong nagdidilim na ang paningin. Nakatingin sa baril na hawak ko. Namutla sa takot ang lahat at nagkanya-kanyang takbo. Pero wala akong oras para pansinin sila. Ang malakas na ingay at maitim na anino mula sa ilalim ng dagat kanina. Tiyak na hindi ko kayang harapin. Hindi ligtas magtagal sa lugar na ito. Pero nang akma na akong aalis sa gitna ng kaguluhan. 8 desperadong may hawak na itak ang biglang nagkatinginan. At agad akong pinalibutan. Kailangang sumugal para sa kayamanan. Basta maaga natin ang baril. Papapasa atin ang lahat ng supply at mga babae sa buong gusali. Habang tinitingnan ko ang mga papalapit na desperado. Naiinis akong napachik. Dahil gusto niyong magnakaw, dito na kayong lahat. Kasabay nito, kinakalkula ko sa isip ko. 6 na bala na lang ang natitira. Laban sa 8 taong magkakalayo ang pwesto. Imposibleng mapatamba sila ng isa-isa. At saka, mahalaga ang bawat bala. Hindi ko pwedeng aksayahin sa mga basura na ito. Huminga ako ng malalim. Bigla akong sumugod sa isang tabi. Malingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Agad bumagsak ang pinakamabagal na tauhan sa gilid. Bago pa man makakilos ang iba, biglang nawala na parang bula ang baril sa kamay ko. Ang pumalit dito ay isang itak. Ginamit ko ang aking buwelo. Na parang multo akong pumasok sa pagitan nilang dalawa. Tumpak ang bawat hiwa at sa loob lang ng 2 segundo, 3 ang bumagsak. Agad na natigilan ang natitirang 5. Nanghina ang kanilang mga tuhod sa takot sa bilis kong kumilos. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na sumugod. Pero sa sandaling iyon, isang mas malakas na pagbangga ang narinig. Ang buong gusali ay biglang tumagilid ng husto. Agad lumagpas sa 30 degree ang pagkatagilid nito. Nawalan ng balanse ang mga survivors sa lobby. Para silang mga delatang dumulas sa sahig patungo sa glass wall. Nabasag ang salamin. 12 ng tao ang nahulog sa madilim na dagat. Ni walang tilamsik ng tubig na nagawa. Hindi ko rin mapigilan ang pagdulas ko. Dahil sa sobrang bilis kong reaksyon, agad kong ibinaon ng itak sa sahig model. Nang makabalanse ako, isang desperadong tao ang yamakap sa binti ko. Nagmamakaawa na parang nakakapit sa kanyang kaligtasan. Naramdaman ko na lang na bumigat ang katawan ko. Umingit ang itak dahil sa bigat. Nasuntok na ako ni Boss Pang. Hindi ako nagatubili. Agad ko siyang sinipa sa mukha. Pinanood ko siyang mahulog sa dagat. Hindi ako naawa kahit kaunti.
Sa gitna ng apocalypse ang pagiging maaway ay ikamamatay mo lang. Samantala, lalong tumatagilid ang office building. Halos maging pader na ito. Unti-unting nabaluktot ang puluhan ng itak. Alam kong hindi na ako pwedeng magsayang ng oras. Agad akong tumingala sa poste sa may pasukan ng hallway. Sa isang isip lumitaw ang god level na pamingwit. Mahigpit kong hinawakan ng kaliwang kamay ang pamingwit. Malakas kong iwinasiwas ito gamit ang kanang kamay. Sakto itong pumulupot sa poste at bumuo ng isang matibay na buhol. Pinulupot ko rin ang sinulid sa aking katawan. Ginamit ko ang itak bilang pangakyat. Dahan-dahan akong umakyat paitaas. Sa wakas nakaakyat ako sa ibabaw ng poste at tumalon sa loob ng hallway. Ngunit bago pa ako makaramdam ng saya, tuluyan nang nabiyak ang itaas na bahagi ng office building. Naramdaman kong bumaliktad ang buong mundo. Biglang nawala ng bigat at malakas akong napahagis sa kisame. At muling bumagsak ng malakas sa sahig. Kasunod nito binasag ng malakas na pressure ng tubig ang salamin sa lobby. Agad na napuno ng malamig na tubig dagat ang buong lugar. Agad akong tinangay ng tubig. Sumalpok ako sa kanto ng hallway. Nagdilim ang paningin ko at muntik na akong mawalan ng malay. Sa aking pagkatuliro para akong bumalik sa nakaraang buhay ko. Yung sandali ng kawalang pag-asa noong itinulak ako sa bangka at pinagpira-piraso ng peteng. Putanjay na nabuhay ako muli, hindi para mamatay lang sa pagkalunod. Ang matinding kagustuhan kong mabuhay ang sumusuporta sa akin. Pinipigilan ko ang huling hininga ko. Sa malabong tubig hinanap ko ang direksyon. Buong lakas akong lumangoy patungo sa bintana sa dulo ng hallway. Mahigit 20 metro pa ang layo. Sa kapasidad ng baga ko ngayon. Kung ibubuhos ko ang lahat makakaahon ako. Ngunit sa gitna ng aking malakas na pagsipa, upang bumilis ang pag-ahon ko, isang nakakakilabot na pagyanig sa tubig. Ang biglang naramdaman ko mula sa aking paanan. Sa tulong ng liwanag ng kidlat nakita ko sa kalaliman. Ang isang dambuhalang anino na nakakapanghina ng loob, na parang isang palaso na mabilis na umaahon. Isang malaking bibig na puno ng matatalas ng ngipin ang nakatutok sa akin. Tuluyan na akong nawalan ng pag-asa. Gusto ko lang namang uminom ng malinis na tubig. Bakit kahit tao man o halimaw? Gusto akong patayin, pero nagtiim ako ng bagang. At hinigpitan ang hawak sa god level na pamingwit. Kahit na ikamatay ko pa, kailangang pagbayaran ito ng halimaw na to. At gamit ang huling lakas inihagis ko ang pamingwit. Tumpak na bumaon ang kawil sa laman ng halimaw. Biglang may lumabas na system notification. Pamimingwit, ubos na ang kasalukuyang stamina ng host. Kapag naging matagumpay ang pamimingwit ay mawawalan ka ng malay. Napangiti ako at binitawan ang pamingwit. Unti-unting nawalan ng malay ang aking isipan. Hindi ko alam kung makakaligtas pa ako. Hindi ko rin alam kung anong himala ang mabibingwit ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nagising ako sa isang malumanay na puting liwanag. Nawala ang pakiramdam na nalulunod. At napalitan ng isang kakaibang init. Hindi ko na malayang pinisil ko ang bagay na hawak ko. Malambot ito at napakasarap sa pakiramdam. Ngunit sa sandaling iyon, isang nahihiya at galit ngunit mayabang na boses ng babae. Ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hayop ka, naglakas loob kang lapastanganin ako. Kung hindi dahil sa pesteng mga patakaran na yun. Hinding-hindi kita kikilalanin bilang amo. Hindi ko ito palalampasin. Darating ang araw. Lalamunin kita ng buhay. Agad na sinampal ng malakas ang aking pisngi. Sa tindi ng sakit ay biglang bumagsak ang aking katawan. At muling napunta sa kadiliman. Nagising ako sa huni ng mga ibon. Nalaman kong nakahiga ako sa pamilyar na kaba ng barko. Sa labas ng bintana kalmado ang dagat at napakaganda ng panahon. Ibang-iba sa malakas na bagyo kagabi. Sinubukan kong alalahanin ang lahat ng nangyari kagabi. Ang pagbuho ng gusali, ang pagkahulog sa dagat at ang paglamon sa akin ng sea monster. Pati na rin ang kakaibang panaginip na iyon. Pero malabo na ang mga detalye sa panaginip. Natatandaan ko lang na may isang babaeng sumisigaw sa galit. Inilabas ko ang god level fishing rod. Sa panel nito nadagdagan lang ng isa ang bilang ng aking pangingisda. Walang kahit anong bagong item. Wala ring pagbabago sa aking kasanayan at lakas ng espiritu. Dahil dito ay napuno ako ng pagtataka. Nang hawakan ko ang kaliwang pisngi ko, nakaramdam ako ng matinding kirot. Nang tiningnan ko ang refleksyon sa salamin ng bintana, agad akong natigilan. Sobrang maga ang kaliwang bahagi ng mukha ko. Malinaw na nakamarka dito ang isang sampal. Maliit at payat ang 5 daliri. Malinaw na kamay ito ng isang babae. Napakalakas nito na halos matanggal ang bungo ko. Ang mas ikinagulat ko pa, sa may malaking ugat sa kanang bahagi ng leeg ko, nagkaroon ng 3 markang kulay asul na parang kaliskis. Malalim itong nakatatak sa aking balat, at bahagya pa itong kumikinang sa tuwing humihinga ako. Hindi ito matanggal kahit kaskasin ko ng kamay. Tuluyan na akong natulala, ako lang ang mag-isa sa barko. Paano nagkaroon ng marka ng sampal ng babae at kakaibang mga guhit? Posible kayang iniluwa ako ng sea monster kagabi. Pagkatapos ay iniligtas ng isang babae. Tapos sinampal pa ako. Dahil hindi ko maintindihan, pansamantala ko munang isinantabi ang aking pagkalito. Kinapa ko ang 5 filter core sa bulsa ng pantalon ko na hindi man lang nasira. Ano man ang nangyari, basta't buhay ako ay may pagkakataon pa para malaman ang lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang makagawa ng water purifier. Para masolusyonan ang problema sa inuming tubig. Paglabas ko ng cabin inilabas ko ang blueprint para tingnan. Mayroon na akong filter core na siyang pangunahing materyales. Kumpleto na rin ang mga pangalawang materyales. Durog na uling at plastic bottle na lang ang kulang. Nagkalat ang mga plastic bottles sa dagat. Ang mahirap gawin ay ang uling. Naalala ko ang isang survival video na napanood ko dati.
Pwedeng gumawa ng uling gamit ang dry distillation method. Kaya ipinalabas ko ang aking god tier na fishing rod. Panangisda ko ang mga kinakalawang na bar aisles, plastic bottle, at mga latang walang laman mula sa dagat. Sinimulan kong gumawa ng isang simpleng pugon para sa uling. Pero habang naghahanda akong magputol ng kahoy, biglang nabali sa dalawa ang itak ko. Ginamit ko kasi ito bilang climbing pick kagabi. Matagal nang nasagad ang tibay nito kaya tuluyan nang nasira. Ginamit ko ang sirang talam bilang kalso. At isang piraso ng kahoy naman ang ginawa kong martilyo. At sa pilitan akong nagbiyak ng isang tumpok ng kahoy. Pagkatapos ay isiniksik ko ang mga piraso ng kahoy sa isang latang walang laman. Itinaob ko ito sa gitna ng bar aisles at sinindihan ang mga kusot. At ayan, tapos na ang isang maliit na dry distillation na pugon. Habang hinihintay kong maluto ang uling, kinuha ko ang natitirang kalahating bote ng mineral water at humigop ng isang lagok. At muli kong sinimulan ang pangingisda para sa araw na ito. Dahil sa isang post-apocalyptic na mundo, hindi kailanman sapat ang mga supply. Pagkalipas ng 5 oras, 1:00 na ng hapon, nakaupo ako sa gilid ng bangka. Ang fishing rod ko ay baluktot na parang buwan. Ginamit ko ang lakas ng aking mga braso para hilahin ang PC sa iisang bilis. Biglang may isang berdeng abong bowl ang ilaw na lumabas mula sa tubig. Na bumagsak sa deck, tagumpay ang pangingisda, nakakuha ng isang set ng high-performance combat deep diving suit, 5 proficiency points at 2 spirit points. Agad akong napuno ng kagalakan. Ang deep diving suit na ito ay may anti-stab at temperature control functions. Mayroon din itong oxygen tank, power fins, at searchlight. Sa gitna ng malawak na karagatan, para na rin itong pangalawang buhay. Agad kong inilagay ang deep diving suit sa aking space ring. Tiningnan ko rin ang mga nakuha ko sa pangingisda kaninang umaga. Mayroon ding isang carbon steel na crowbar at isang set ng jacket at pantalon. Sa wakas, mapapalitan ko na rin ang damit kong puno ng alat. At nagdudulot ng pamumula at pamamaga sa aking balat. Pagkatapos magbihis, lumapit ako sa bar aisles na bakal. Ginamit ko ang crowbar para sungkitin ang nakataob na lata. Ang mga piraso ng kahoy sa loob nito ay naging maitim at magaang mga piraso na ng uling. Nagmamadali akong lumapit sa workbench sa control room. Inilagay ko ang lahat ng materyales sa mesa at sumigaw. Gumawa ng basic drip filter freshwater purifier. Sa sumunod na segundo, bahagyang umilo ang workbench. Pagkatapos ng ilang segundo, isang purifier na may kakaibang itsura ang lumitaw sa aking harapan. Kayang gumawa ng 40 hanggang 45 ml kada oras. Ang linis ng pagsala ay 0.0001 micron. Kayang makagawa ng tubig tabang na direkta ng maiinom. Dahan-dahan kong isinabot ang purifier sa may bintana. Inilagay ang plastik na baso at ibinuhos ang maduming tubig dagat. Pinapanood ang unti-unting paglinaw ng tubig dagat. Nakaupo ako ng naka-Indian seat sa kama. Hindi ako kumukurap habang nakatitig sa tubo kung saan lalabas ang tubig. Sa wakas, isang maningning na patak ng tubig ang pamatak. Ang tunog ng pagpatak ay napakasarap pakinggan sa tahimik na control room. Alam kong iyon ang tunog ng pag-asa. Pagkalipas ng 4 na oras, unti-unti nang dumidilim. Nakapag-ipon na ang plastik na baso ng halos 150 ml na malinis na tubig tabang. Nanginginig kong kinuha ang baso. Tumingala ako at inubos ang laman nito sa isang lagok. Agad na nagsaya ang bawat cell sa aking buong katawan. Sa sandaling ito, muling nabasa ang gilid ng aking mga mata. Tanging ang mga taong nakaranas ng matinding paghihirap ang makakaintindi kung gaano kahalaga ang kalahating baso ng tubig na ito. Hindi lang ito basta tubig. Ito ang karapatan kong mabuhay. Ngunit sa mga sandaling ito, muling umugang ang kulog sa labas ng bintana. Sa tulong ng liwanag ng kidlat, nakita ko na mas makapal pa ang madidilim na ulap sa kalangitan kaysa kagabi. Malapit na namang bumuhos ang malakas na ulan. Malinaw sa isip ko, ang butterfly effect na dulot ng aking muling pagsilang, ginawang mas mapanganib ang mundong ito kaysa sa aking naaalala. Ang mas maagang paglitaw ng mga mutated na isda, ang nakakatakot na anino mula sa kalaliman at ang madalas na malalakas na ulan. Ang landas na tatahakin ko ay mas magiging mahirap. Ibinalik ko ang baso. Seryoso akong tumingin sa sirang diesel engine sa tabi ng workbench. Nalutas na ang problema sa tubig. Ang susunod ay enerhiya at pagkain. Kung aasa lang sa pagsagwan gamit ang kahoy na sagwan. Wala man lang akong pagkakataong tumakas kapag may panganib. Kinuyam ko ang kamao habang matatag ang aking tingin. Kailangan kong ayusin ang makina sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay pumunta sa base sa Zewan Mountain para maghanap ng mas maraming supply at pagkakataon. Sa buhay na ito hindi lang ako dapat mabuhay. Kailangan kong mamuhay ng mas komportable kaysa sa kahit na sino. Samantala, sa isang high-rise na apartment sa Fengjiang Garden Residential Complex, si Chen Zi ay nakahandusay sa sofa. Hawak ang isang walang lamang bote ng mineral water. Walang saysay na ibinubuhos ito sa kanyang bibig. Nagbabalat ang kanyang mga labi at masakit ang tuyo niyang lalamunan. Hawak ni Chuzin ang isang fruit knife. Hinihiwa ang balat ng mansanas mula sa basurahan. Sinusubukang sumipsip ng kahit kaunting tubig. Si ay yakap-yakap ang nanghihinang Teddy. Tulala siyang nakatingin sa madilim na ulap sa labas ng may hinanakit. Kailan kaya matatapos ang paghihirap na ito? Ngunit hindi nila alam na sa malayong karagatan. Nakahanap na ako ng pag-asa para mabuhay. Pero paano naman nila ililigtas ang sarili nilang buhay? Sa sandaling iyon malakas na inihagis ni Chen Zi ang bote sa sahig. At pagkatapos ay nagsisigaw siya sa galit.
Pagsusukat pagtatae dahil sa pag-inom ng maruming tubig ulan. Nag-overflow pa ang banyo. Ang bulok na gusaling ito ay para na ring isang buhay na kabaong. Nanginginig sa isang tabi si Chuzin at mahinang nagsalita. Sana buhay pa si Lufan. Siguradong marami siyang dalang mga supply. Ang mga salitang iyon ay agad na nagpaalab sa galit ni Chenzi. Lufan, Lufan. Puro ka na lang Lufan. Bigla siyang tumayo habang litaw na litaw ang mga ugat sa kanyang kamay. Masama siyang nakatitig kay Chuzin. Matagal nang patay sa dagat ang taong iyon. Isang panaginip na umasa sa kanya na magdadala ng tubig. Pagkatapos ay lumingon siya at hinayla ang isang dispaladong inflatable boat para sa 2 tao. Tiningnan niya ng masama sina Chuzin at Bukas ng umaga pagtila ng ulan pupunta tayo sa daungan para maghanap ng yate. Kung hindi kayo sasama maghintay na lang kayong mamatay sa uhaw. Nanginginig sa takot si at hindi makasagot. Ang tatlo ay magdamag na nagsalitan sa pagbomba ng hangin. Itinaya ang lahat para sa maliit na pag-asang mabuhay. Pero hindi nila alam na ako na isinumpa ni Chenzi na patay na sa dagat. Nakahiga ako sa kabin ng bangkang kahoy. Gin-icing ng unang sinag ng araw sa umaga. Sa ilalim ng water purifier na hinayaan kong gumana magdamag. Punong-puno na ng malinaw na tubig tabang ang basong plastic. Mabigat ito, saktong 500 mililitro. Sa mundong ito kung saan ang tubig tabang ay 100 beses na mas mahal kaysa ginto. Ang isang basong tubig na ito ay sapat na para pag-awayan hanggang kamatayan. Pinigil ko ang aking hininga at maingat na hinawakan ang baso. Pilit kong pinipigilan ang pagnanasang inumin ito ng isang lagukan. Isinalin ko ito sa selyadong bote nang walang natatapon kahit isang patak. Dahil sa water purifier na ito, kahit napalutang-lutang ako sa dagat sa loob ng 1 taon. Hinding-hindi ako magiging isang tuyong bangkay. Samantala, lumutang buong gabi ang bangkang kahoy nang walang makina. Dinala pala ako nito sa West District ng VCT. Ang maningning at sikat na gusali ng Songs Entertainment. Nasa kaliwa ko lang, 1 kilometro ang layo. Mga 5 hanggang 6 na kilometro lang mula sa dating Fengjang Garden. Tinitingnan ko ang gusali pero wala akong nararamdaman. Wala akong pakialam kung buhay o patay sina Chenzi at Chuzin. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang ayusin ang sirang diesel engine na iyon. Pero ang repair plan na lumabas sa workbench ay parang isang malakas na sampal sa akin. Alloy crankshaft, high pressure fuel injector, sealed piston ring set. Lahat ay mahalagang pyesa na kulang. Doon ko biglang naalala, malapit sa Songs Building, mayroong malaking hardware at electromechanical market. Kahit na nakalubog ito sa 50 metrong lalim na tubig, ang mga pyesa ng heavy machinery ay hindi aanurin ng agos. Kinuha ko mula sa aking storage ang High Performance Combat Deep Sea Diving Suit. Kinain ko ang huling kalahating pakete ng beef jerky para magkarga ng lakas. Pagkatapos ay mabilis kong isinuot ang buong set ng combat diving suit. Huminga ako ng malalim at tumalon sa tubig. Ang temperature control system ng diving suit. Agad na nilak ang temperatura ng katawan ko. Nabawasan din ng malaki ang pressure mula sa tubig. Gumagalaw ako sa tubig na parang isang isda. Binutis ng 5,000 lumens na ilaw mula sa aking headlamp ang kadiliman. Pero hindi ko napansin na sa mga anino di kalayuan. May isang pares ng matang sinlaki ng mangkok na may kakaibang pulang kislap. Na nakatitig ng masama sa akin. Gumalaw ang ilang mga galame. At tahimik na sumunod sa akin. Nakakatakot ang katahimikan 50 metro sa ilalim ng tubig. Tanging ang sit-sit ng breathing valve ang maririnig. At ang bulubak ng mga bula, ang dating mga kalsadang aspalto, ay naging malalalim na kanal na puno ng putik at damong dagat. Magulong nagkapatong-patong ang mga mamahaling sasakyan, basag ang mga bintana. At siguradong may dambuhalang halimaw dagat sa paligid. Hinigpitan ko ang hawak sa crowbar, hindi ako pwedeng magtagal. Nagmamadali akong lumangoy papunta sa hardware at electronics market. Pero nang sa wakas ay makarating ako sa pasukan ng market. Nakita kong mahigpit na nakasara ang roll-up door nito. Isinuksok ko ang crowbar sa siwang ng pinto. Ginamit ko ang buong lakas ng aking braso at binti. Ang pinto na madali lang buksan sa lupa. Pero halos imposible sa lalim na 50 metro. Nagtiimbagang ako at unti-unting binuksan ito gamit ang leverage. Pagkatapos ng mahigit 10 minuto, sa isang malakas na kalansing, naiupi ang guide rail. Nagawa ko sa wakas ang isang butas na kasya lang sa isang tao. Pero nang tingnan ko ang oxygen gauge, 20 minuto na ang lumipas mula nang sumisid ako. 40 minuto na lang ang natitira sa oxygen tank. Ang oras na natitira para sa paghahanap ay 20 minuto na lang. Sumuot ako sa loob ng tindahan, nagkalat ang mga gamit. Agad akong dumiretso sa counter na nakatayo pa. Sa kabutihang palad, nakahanap ako ng high-pressure fuel injector sa isang selyadong plastic box. Sa repair table sa may sulok, mayroon ding set ng mga piston ring na hindi pa nabubuksan. Pero hinalughog ko na ang buong stock area. Ang pinakamahalagang alloy crankshaft, ni anino ay wala akong nakita. At sa sandaling iyon, biglang tumunog ang aking oxygen alarm. 6 na minuto na lang ang natitirang oxygen. Agad akong nagpasya at kinuha ang mga pyesa. Isiniksik sa aking bag at bumalik sa butas na dinaanan ko. Pero habang inilalabas ko ang kalahati ng aking katawan, isang malaking anino. Ang biglang lumitaw sa malabong tubig 10 metro ang layo. Nanikip ang dibdib ko, akala ko isang great white shark. Mabilis kong pinigil ang aking hininga at pinatay ang headlamp, sa pag-asang makapagtago sa dilim. Pero tila may mata ang aninong iyon. Diretsyong lumingon ang ulo nito sa akin. Nakatutok sa akin ang mga pula nitong mata. Agad kong binuksan ang aking headlamp. Sa sandaling tumama ang sinag ng ilaw sa madilim na anino.
Napasinghap ako sa takot, hindi ito isang great white shark. Ang itaas na bahagi ng katawan nito ay isang mutated na peteng. Abot puti ang kulay ng balat nito. Ang mga hasang nito ay nakalabas at puno ng matutulis na buto. Pero ang ibabang bahagi ng katawan ay walang buntot. Sa halip ay mayroon itong 7 hanggang 8 makakapal na galami ng pugitan na kulay matingkad na pula. Kasing laki ng mangkok ang mga suction cup nito. Sa bawat paggalaw nito ay lumalabo ang tubig dahil sa putik. Isa itong halimaw na pinaghalong iba't ibang uri ng nilalang. Nagalit ang peteng pugita dahil sa matinding liwanag. Nanggaling sa lalamunan nito ang isang high-frequency na panginginig. Isang nakikitang alon sa tubig ang biglang kumalat. Sobrang sakit ng eardrums ko at umuugong ang ulo ko. Para akong hinampes ng mabigat na martilyo at biglang nawalan ng balanse. Bago pa ako makabawi, malakas na bumangga ang peteng pugita sa roller door. Ang dating matibay na pinto ay naiupi na parang gawa lang sa papel. Pagkatapos ay tuluyan ng napunit ang roller door. Sumiksik papasok ang ulo ng peteng pugita. Ang malaki nitong bibig ay nangangagat kahit saan. Nagmamadali akong umatras. Ginamit ko ang power fins para umiwas ng husto. Pero sunod-sunod ang kamalasan. Pabilis ng pabilis ang tunog ng oxygen alarm. 1 minuto na lang ang natitirang oxygen ko. Bigla ring nanginig ang power fins. Nag-overload ito at pumasok sa cooling mode. Nang bumagal ako biglang lumakas ang agos ng tubig sa likuran ko. Nasa likuran ko na ang malaking bibig ng peteng pugita. Akmang lalangoy na sana ako nang biglang makagat ang kaliwang binti ko. Ang anti-puncture feature ng diving suit ko ay kasing grupok ng papel. Tumagos ang matutulis na ngipin sa protective layer at bumaon ng malalim sa laman ko. Isang matinding sakit ang biglang bumalat sa buong katawan ko. Nanginginig ako sa sobrang sakit, pero hindi ako sumuko sa paglaban. Iwinasiwas ko ang crowbar at sinaksak ng malakas sa mata ng peteng pugita. Pero sa dalawang kalansing ay tumalsik lang ang crowbar. Sa talukap ng mata ng halimaw na ito, ay may takip na transparent na bone membrane. Lalo pang nagwala ang peteng pugita dahil sa sakit. Iwinawasiwas nito ang ulo para putulin ang binti ko. 3 galami ang pumulupot sa bewang at mga braso ko na pahigpit ng pahigpit. Sabay na umatake ang pakiramdam na nasasakal at matinding sakit. Nagsimulang magdilim ang paningin ko. Lumalagutok ang mga buto ko sa sobrang higpit. Nakatutok na sa leeg ko ang karit ng kamatayan. Ngunit noong akala ko'y tiyak na ang kamatayan ko, ang 3 tahimik na marka ng kaliskis na kulay berde sa aking leeg ay biglang nagbuga ng nakakapasong init. Agad na kumalat ang init sa buo kong katawan. Kasunod nito ang isang nakakasilaw na berdeng liwanag. Napabilog na sumabog mula sa akin. Ang octoshark na mahigpit na nakakagat sa akin ay direktang tumilapon ng 5 hanggang 6 na metro. Malakas na hamampes sa pader. Napabagsak ako sa putikan, hawak ang hita, at naghahabol ng hininga. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko sa aking harapan ang isang lumulutang na anyong tao na gawa sa berdeng liwanag. Sa matangkad at balingkinitan nitong katawan, mahihinuhan na ito ay isang babae. Napatatag ng octoshark ang sarili. Nang makitang nakatakas ang huli nito, tuluyan na itong nagwala. Ang kulay abo nitong balat ay biglang namula. Ang katawan nito ay lumaki ng ilang beses na parang pinapahanginan. Isa-isang tumindig ang mga tinik sa palikpik nito sa likod. Pumasok ito sa ikalawang yugto ng pagwawala. Ngunit sa pagharap sa nakakatakot na halimaw na ito, ang berdeng anyo ng liwanag ay bahagya lang na itinagilid ang ulo. Isang mahiwagang boses ng babae, na may kayabang ang nakatatak sa kaluluwa ang umalingawngaw sa ilalim ng tubig. Isang hamak na isda na hindi pa nagaanyong tao. Naglalakas loob kang gumawa ng ganyan sa aking harapan. Pagkatapos magsalita, itinuro ng payat na daliri ng berdeng anyo mula sa ere. Isang alon ng purong berdeng liwanag ang sumabog na parang pamaypay. Ang madilim at malabong ilalim ng dagat ay biglang nagliwanag. Umalat ang berdeng liwanag, at binalot ang buong karagatan sa paligid. Samantala, sa ibabaw ng dagat, hirap na sumasagwan sa kanilang inflatable raft sina Chenzi, Chuzin, at Erzing. Ang pagsabog ng enerhiya ay direktang nagdulot ng dambuhalang alon. Inihagis sa ere ang inflatable raft na parang tuyong dahon. Nahulog sa dagat ang 2 tao kasama ang aso. At tuluyan ng naglaho. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nakaalarma pa sa base sa bundok Zewan na mahigit 300 kilometro ang layo. Walang tigil na pumislap ang mga pulang ilaw at tumunog ang level 1 na alarma. Si Song Han sa pinakamataas na palapag ng Song Building. Nasaksihan din ang pambihirang kababalaghan na ito. Ang hardware market sa ilalim ng dagat pati na ang mga pundasyong bakal nito ay direktang binura ng sinag ng liwanag na ito. Nag-iwan lamang ng isang makinis at malaking hukay sa ilalim ng dagat. Iyong mayabang na second stage na peteng pugita. Wala man lang kahit kapirasong natira. Naging ulap ng dugo at humalo sa karagatan. Nawala ang berdeng liwanag. Ang malabong anyo ay lumapit sa aking harapan. Ang kanyang malaanghel na boses ay puno ng pinipigilang galit. Buwisit na nilalang. Isa ka lang hamak na isda, pero sinayang mo ang isa sa aking mga kaliskis na pananggalang. Talagang napakasama ng swerte ko. Para maging pabigat sa akin ng isang walang kwentang tulad mo. Hinawakan ng kanyang malamig at malabong kamay ang aking baba. Ang kanyang mga matang walang buhay ay puno ng walang katapusang puot. Pahalagahan mo ang buhay mo. Dahil kung sa pagkamatay mo ay madadami ang aking pinagmulan. Kahit na isumpa pa ako ng langit, ako mismo ang pop unit sa iyong kaluluwa. Para hindi ka na muling mabuhay magpakailanman. Tandaan mo iyan. Halos tumigil ang puso ko sa tindi ng kanyang kapangyarihan.
Kaya desperado na lang akong tumango. Suminghal ang babae, at naging mga piraso ng liwanag bago naglaho. Kasabay nito ay nabasag din ang bowl ang liwanag na nagpoprotekta sa akin. Agad na pumasok ang malamig na tubig dagat. Doon ko lang napansin na ubos na pala ang aking oxygen tank. Ngunit nang igalaw ko ang aking binti, napansin kong nawala ang matinding sakit nito. Pagtingin ko sa ibaba may malaking butas ang diving suit ko. Pero ang balat sa loob ay makinis na parang bago. Walang kahit anong peklat, wala na akong oras para mamangha. Gamit ang power flippers na lumamig na, mabilis akong lumangoy paakyat. Desperado akong kumapit sa gilid ng bangka at umakyat sa deck. Sakim na lumanghap ng sariwang hangin. Nanlamig ang likod ko. Hindi mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay at paa. Kinapa ko ang aking leeg. Sa 3 berdeng marka ng kaliskis, 2 na lang ang natira. Iyong nasa pinakababa ay tuluyan ng naglaho. Nag-iwan na lamang ng bahagyang pulang marka. Kaya pala ito ang 3 pagkakataon para maligtas ang buhay ko. At nasayang ko pa ang isa. At sino naman kaya ang misteryosong babaeng iyon? Kayang hatiin ang dagat at baguhin ang panahon. Ang ganitong kapangyarihan ay higit pa sa kayang unawain ng tao. Pero hindi pa ako nakakabawi sa pagkabigla. May narinig akong tunog ng pagsagwan sa di kalayuan. Isang kayakang papalapit sa akin. 2 malalaking lalaki ang sakay nito. May hawak silang gawang sibat at itak at masama ang tingin. Narinig ko ang usapan nila. Yung lalaking may balbas sa likod ay nagrereklamo sa kalumaan ng bangka. Habang yung kalbo sa harap ay tumatawa. Sinasabing papatumbahin daw ako at dadalhin pabalik. Ang mga gamit sa bangka ay paghahatian nilang 2. Tutal wala namang pakialam si Young Master Song. Mabilis na umakyat ang 2 sa deck. Nukpok ng kalbo ang rehas gamit ang likod ng itak at mayabang na sumigaw. Hoy bata, pinapatawag ka ni Young Master Song para mag-usap. Ibigay mo muna ang mga gamit mo. Lalo na ang pagkain. Subukan mong magtago babaliin namin ang mga binti mo. Masyado akong nagtagal sa ilalim ng tubig. Dahil sa kakulangan ng oxygen hirap akong huminga. Nakapikit lang ako at hindi sumasagot. Naiinip na lumapit ang lalaking may balbas para kapkapan ako. Ngunit isang hakbang pa lang niya. Isang putok ng baril ang yumanig sa buong deck. Agad na nagkaroon ng butas ang kanyang noo. Natigilan ng kalbo. Nanlambot ang tuhod niya at lumuhad sa sahig habang desperadong nagmamakaawa. Boss, hindi pagkakaunawaan, malaking hindi pagkakaunawaan. Nag-alala si Young Master Song na baka mapahamak ka dahil mag-isa ka. Kaya pinapanta niya kami para sunduin ka. Walang emosyon akong lumapit. Itinutok ko ang baril sa noo niya. Sino ang nagpadala sa inyo? Anong kailangan nyo? Nanginginig na itinuro ng kalbo ang Song Building. Ang bilis niyang magsalita na parang machine gun. Pero hindi ako naniwala sa palusot niyang kasinungalingan. Tumingala ako sa pinakatuktok ng Song Building. Kahit na napakalayo, ramdam kong may isang pares ng mata na nakatingin dito. Ibinaba ko ang baril. Nakahinga ng maluwag ang kalbo. Biglang lumitaw sa kaliwang kamay ko ang isang hexagonal na crowbar. Saktong tumama sa ulo niya. Hindi man lang siya nakasigaw. Dir-diretso siyang bumagsak. Itinapon ko siya sa dagat at ngumisi habang bumubulong. Hahayaan kitang bumalik para magsumbong. Hindi naman ako tanga. Ang putok na ito ang pinakamabisang babala. Sa loob ng maikling panahon, ang mga tao mula sa gusali ng Song ay hinding-hindi maglalakas loob na guluhin ang isang delikadong taong may baril. Nakatulog ako sa sobrang pagod. Pagkagising ko ay kumakalam na ang sikmura ko sa gutom. Nitong mga araw, beef jerky at maanghang na strips lang ang kinakain ko. Masyadong kulang sa calories. Mahigit 10 kilo na yata ang ipinayat ko. Kinuha ko ang god level na fishing rod at umupo sa deck. Kung hindi lang dahil sa mga guho sa paligid. Para na rin akong nagbabakasyon. Habang nakatulala ako sa pataw, ang bangkay ni Chuzin ay palutang-lutang patungo sa gilid ng bangka ko. Ang mapanlait at malupit na mukhang ito. Tandang-tanda ko. Sa nakaraan kong buhay, siya yung nakatayo sa bangka. Pinanood lang akong lapain ng peteng at hinayaang mamatay. Nagtaas ako ng kilay at kinuha ang sagwan. Sinundot ko ng malakas ang bangkay para itulak ito palayo. Noong nakaraang buhay, pinanood mo akong ipakin sa mga peteng. Ngayong buhay, lasapin mo naman ang alat ng dagat. Samantala, ilang kilometro ang layo sa dagat. Si Chenzi at Chuzin, nawalan ng kasama at mga supply. Dahil sa paninisi ni Chuzin, tuluyan nang sumabog si Chenzi. Sinampal niya ang mukha ni Chuzin. Ang dalawang wala nang mapuntahan. Sa huli nagpa siya silang pumunta sa gusali ng Song para isugal ang kanilang buhay. At ang pangingisda ko ay nagbunga na rin ng sorpresa. Biglang humigpit ang tali kaya itinaas ko ang pamansing at hinayla ito. Isang itim na kahon na may malalaking gintong letra ang bumagsak sa deck. Top grade A5 Wagyu barbecue set. Nanlaki ang mga mata ko. Yakap-yakap ang kahon, pumasok ako sa cockpit. Nagkataon namang nagsimula ng umambon. Inalis ko ang mga pyesa sa ibabaw ng mesa. Inihanda ko ang disposable na self-heating grill. Pinunit ang balot, 2 piraso ng ribeye steak na kasinlaki ng palad ang nasa plato. Ang pula at puting marmol na itsura nito ay parang isang obra maestra. Sinindihan ko ang uling at pinahiran ng butter. Ang mabangong amoy ng natutunaw na butter. Agad na kumalat sa loob ng bangka. Inilagay ko ang wagyu sa ihawan. Sumirit ito habang bumubula ang taba. Ang matapang na amoy ng karne ay humalo sa usok na may amoy prutas. Pumuno sa buong ilong ko. Nagbukas din ako ng isang lata ng malamig na coke. Ang mag-ilaw na apoy ng kandila ay sumasayaw sa gitna ng ulan. Isang subo ng malutong at malambot na wagyu. Isang lagok ng malamig na coke. Ang katas ng karne ay sumabog sa bibig ko. Ang lamig ng soft drink ay damaloy sa lalamunan ko.
Isang sukdulang kasiyahan. Para bang nag-relax ang bawat himaymay ng katawan ko. Samantala, sa rooftop ng Song Building, ang hapunan ni Songhan at Uncle Zong ay hiniwang dilat ang luncheon meat at tuyong tinapay lamang. At kalahating baso ng red wine na masyadong matagal nang nakabukas. Pinanood ako ni Songhan buong hapon gamit ang kanyang larga vista. Ang akala niya ay namimingwit lang ako ng basura sa dagat kaya napabuntong hininga siya. Ang batang yan, mag-isang palutang-lutang sa dagat, walang pagkain o inumin. Bukod sa pagtulog, siguro wala na siyang ibang ginagawa. Kung bibigyan ko siya ng luncheon meat ngayon, siguradong mababaliw na siya sa tuwa. Ang hindi niya alam, sa maliit na bangka 1 kilometro ang layo. Nagpapakasaya ako sa isang piging na hindi niya kayang isipin. At pagkatapos ng isang gabing malakas na ulan, sina Chenzi at Chuzin ay natrap sa mga guho. Hindi nila nahanap ang yate at nawala ang lahat ng supply. Nagsisihan silang dalawa. Sa huli, sinundan nila ang broadcast mula sa Song Building para makapunta roon. Samantala, ako naman ay namumroblema sa isang tumpok ng mga pyesa. Meron na akong high-pressure fuel injector at piston ring. Pero kulang pa rin ako ng alloy crankshaft. Habang iniisip ko kung saan ito hahanapin, may dumating na namang mga tao mula sa Song Building. Ang dumating ay isang matandang lalaking nakasuot ng Zhongshan suit. Nagpakilala siyang si Zongjiang, tauhan daw ni Songhan. Kumunat ang noo ko at ikinuyom ang aking kanang kamay. Isang crowbar ang biglang lumitaw sa aking palad. Nagpadala sila ng matandang hakluban para magpakamatay. Ngunit sa isang tapak lang ng matanda, lumubog ang bangkang kahoy. Para siyang isang dambuhalang ibon na lumipad pataas. Swabing lumapag sa kubyerta. Halos lumuwa ang mga mata ko sa gulat. Isa palang sanay sa pakikipaglaban ang matandang to. Sa isang iglap, para siyang maltong lumitaw sa harapan ko. Sinunggaban ng parang bakal niyang kamay ang palso ko. Sabay pilipit at diin. Napasigaw ako sa sakit. Aray, suko na ako. Ngayon ko lang napansin, mukhang payat at mahina ang matandang to. Pero sobrang lakas niya. Binitawan ni Zongjiang ang kamay ko at mahina kong sinabi. Hindi ako naparito para makipag-away, kundi para kumatawan kay Young Master Song at makipagkasundo sa'yo. Ang nagustuhan ni Young Master Song ay ang kakayahan mong makaligtas sa tsunami. Gusto kanyang kunin sa kanyang panig. Agad akong natahimik. Sa simula ng katapusan ng mundo, ang pinakakailangan ng mga paksayon ay mga taong magagaling. At sa isang lugar tulad ng Song's Building, baka mayroon doon ng alloy crankshaft na kailangan ko. Kaysa maghanap ako ng walang patutunguhan, mas mabuting subukan ang swerte ko sa pugad ng dragon. Kahit hindi kami magkasundo, hindi magiging problema ang pagtakas. Agad akong pumayag pero nagbigay ako ng 2 matinding kondisyon. Una, pag-akyat ko. Kung sinong gagalaw sa bangkang ito, papatayin ko. Pangalawa, kung hindi tayo magkasundo, huwag ninyong isiping mapipilit ninyo akong manatili. Kapag ginipit ninyo ako, itataya ko ang buhay ko. At idadamay ko ang Young Master Song ninyo. Bahagyang tumango si Zongjiang at agad na pumayag. Sumunod ako kay Zongjiang paakyat sa Song's Building. Pagdating sa reception room sa ika-50 palapag, sa wakas ay nakita ko na si Songhan. Nakasuot siya ng blue-black na suit at gold-rimmed na salamin, mukhang maginoo. At ang babaeng katabi niya ay ang sikat na movie star ng Dragon Country na si Shen Qingyu. May malalaking alo ng buhok, suot ang masikip na palda, at napaka-sexy ng katawan. Pero bakas sa mukha niya ang pagkainip. Gusto sanang mag-inarte ni Shen Qingyu bilang isang sikat na artista. Nang makita niyang tulala ako, suminghal siya at sinabing, ang mukha ko ay araw-araw na nakikita sa LED screen sa sentro ng syudad. Bigla kong naalala at napangisi. Isang sikat na artista, naaalala ko na. Dati kapag tahimik na ang gabi, hindi mabilang ang mga pagkakamaling nagawa ko habang iniisip ka. Sa sinabi kong iyon, biglang tumahimik ang paligid. Namula ang mukha ni Shen Qingyu at nanginginig na itinuro ako sa galit. Bastos kang nilalang. Pinaliwala ko lang siya at humarap kay Songhan, na wala ang ngiti ko. Song Xiao, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Prangkang tao ako, negosyo lang ang pinunta ko. Inayos ni Songhan ang kanyang salamin at sinabihan si Shen Qingyu na umupo. Pumalakpak siya at isang babaeng assistant ang nagdala ng 4 na serving ng pagkain. Tig-2 makapal na hiwa ng luncheon meat at 2 pirasong tinapay bawat isa. Tinuhag ni Shen Qingyu ang luncheon meat at tiningnan ako ng may pandidiri. Ito iyong dekalidad na spam. Malamang sa buong buhay mo, ngayon ka lang nakakatikim ng ganito kasarap. Regalo yan sa iyo ni Song Xiao. Bakit hindi ka pa magpasalamat? Tiningnan ko siya na parang isang tanga. Nakakain lang ng delata, lumaki na agad ang ulo. Talagang ignorante. Habang nagsasalita, kumuha ako mula sa aking likuran ng isang lata ng coke na nanlalamig pa sa hamog. Ano bang sarap sa pagkain ng tuyong tinapay lang? Isang malaking boss pa naman si Song Xiao. Pero kailangan pa pala ng bisita na magdala ng sariling inumin. Hindi ba't masyado kang modo mo? Biglang nahulog ang tinidor na hawak ni Shen Qingyu sa plato. Nakatitig siya ng mariin sa lata ng coke. At hindi niya mapigil ang mapalunok. Ang matamis na inuming ito na nagbibigay saya. Ilang beses niya na itong hiningi kay Songhan. Pero laging sinasabi ni Songhan na kapos ang supply at hindi siya pwedeng bigyan. Pilit na nagpakahinahon si Songhan. Inutusan niya si Zhongjiang na kumuha ng 3 lata ng coke sa bodega. Umanggi si Zhongjiang na uminom. Akmang itatabi na sana ni Songhan pero bigla ko itong inagaw. Nako, napakabait mo naman talaga, Song Xiao. Kung ayaw inumin ng matanda, ako na lang ang iinom para sa kanya. Bawal magsayang, sabi ko, sabay bukas ng 2 lata at nilaklak ang mga ito.
Pagkatapos ay dumighay pa ako ng malakas. Sarap, meron pa ba? Bigyan mo pa ako ng 2. Mahigpit na hinawakan ni Songhan ang kanyang tinidor habang kumikibot ang gilid ng kanyang mata. Anong klaseng pakikipagnegosasyon ba ito? Malinaw na hayagang pangingikil ito. Pero para makuha ang loob ko, tiniis na lang niya. Sa wakas, naging direkta na si Songhan at binanggit ang Peteng Pugita. Ang Peteng Pugita sa karagatang ito. Pumatay na ng marami sa mga kasamahan naming lumabas para maghanap. Yung kakaibang pangyayari kahapon. Dahil nakaligtas ka, sigurado akong alam mo ang kalagayan nito. Gusto kong hilingin ang tulong mo para pabagsakin ito. Ibinaba ko ang cola at ninuya ang luncheon meat. Huwag nating pag-usapan ang damdamin. Pag-usapan muna natin kung anong makukuha ko. Bahagyang ngumiti si Songhan. Sabihin mo lang kung anong mga supply ang kailangan mo. Ang intensyon ko talaga ay makipagtulungan sa iyo ng pangmatagalan. Hanggang sa makarating tayo sa bundok Zewan. Frank akong sinabi, gusto ko ng alloy crankshaft. At sapat na pagkain at malinis na tubig. Ang iba ay puro salita lang. Pagkarinig nito, tumango si Songhan. May sira-sirang diesel engine sa generator room sa ibaba. Mangangailangan ng kaunting oras para tanggalin ang crankshaft. Basta't handa kang makipagtulungan, tinitiyak kong hindi ka mag-aalala sa pagkain at inumin. Agad akong pumayag. Sadyang galante si Boss Song, ikinagagalak kong makatrabaho ka. Busog na ako, umalis na tayo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Shen Qingyu. Hindi mo ba kailangang mag-digest muna? Tiningnan ko siya ng may mapaglarong ngiti. Papatay lang naman ang isdang halos patay na. Anong Ida-digest? Pagdating sa ika-4 na palapag, sa work area ng mga survivor. Nagayos si Songhan, ng 11 malalakas na diver para sumama sa akin. Pero umiling ako, itinuro ko ang sulok, ang 2 pinakabata at pinakamahiyain, sina Zhou Sheng at Wang Ying. Masyadong malaking target kapag marami, madali itong magugulat. Silang 2 lang ang sasama sa akin. Pagkasabi ko nito, nagkagulo ang mga tao. Isang malaking lalaki ang lumapit at galit na sumigaw. Hoy bata, sino ka sa akala mo? Napakabangis ng Peteng Pugita na iyon. Isasama mo lang ang 2 mahihinang ito sa baba. Kung gusto mo nang mamatay, huwag mo silang idamay. Inandilatan ko siya at ngumisi ng malamig. Talagang puro katawan lang, walang isip. Sino ba namang tanga ang magpapakamatay? Taktika ito, naiintindihan niyo ba? Umulyaw si Zhangjiang. Wala nang nangahas na magsalita pa. Nanginginig na humarap sina Zhou Sheng at Wang Ying. Sumunod kayo sa akin at magpalit ng diving suit. Nakarating kami sa binahang bahagi ng ika-25 palapag ng gusali. Ininspeksyon ko ang pneumatic spear gun. Sina Zhou Sheng at Wang Ying naman ay nasa hagdanan, nanginginig sa takot. Banilinan ko sila. Mamaya pagbaba natin, sundin ninyo ang lahat ng utos ko. Huwag kayong hihiwalay. Dahil kung hindi, kahit ang Diyos ay hindi kayo may iligtas. Pero ang sinabi kong iyon ang tuluyang nagpabagsak sa kanila. Napahagulgol si Zhou Sheng habang hawak ang kanyang ulo. Nakita ko mismo kung paano hinati sa 2 ng halimaw ang kapitan. Ayo lang 3. Paano tayo makakaligtas? Umiiyak din si Wang Ying at sinabing ayaw niyang mamatay. Tiningnan ko silang 2 at napabuntong hininga na lang. Ang hina ng mga loob nila. Himala na nga't nabuhay pa sila hanggang ngayon. Pero pabor din sa akin ang nangyari. Bigla akong nagpakita ng malungkot ngunit determinadong ekspresyon. Isinukbit ko ang spear gun sa likod ko. Dito na lang kayong 2. Natigilan silang 2, hindi makapaniwala si Wang Ying. Hindi ba't pagpapakamatay yan kung bababa kang mag-isa? Itinuwid ko ang aking likod at naging matatag ang aking tingin. Kailangang mayroong pumunta. Kung hindi ako, sino pa? Para mabuhay ang sangkatauhan. Para magkaroon ng pag-asa sa pesteng katapusan ng mundong ito. Ano lang ba ang kaunting panganib na ito? Lubos na naantig sina Zhou Sheng at Wang Ying. Napuno sila ng hiya at paghanga. Pinunasan ni Zhou Sheng ang kanyang sipon. Kuya Lu, sasama ako sa iyo. Tumango rin si Wang Ying. Sasama rin ako, pero sinaway ko sila ng malakas. Kalokohan, napakabata nyo pa, may maganda pa kayong kinabukasan. Kayo ba dapat ang gumagawa ng nakamamatay na bagay na to? Bulong ni Zhou Sheng. Pero Kuya Lu hindi ka pa naman matanda. Mapakla akong tumawa habang nakatingala sa kisame. Noong araw kung saan-saan na ako nakarating. Sa riles ng tren binti ko'y naipit. Pati tubig sa banyo na inom ko na. Ang mga karanasan ko ay hindi nyo kayang pantayan. Pagkasabi nun isinuot ko ang aking respirator. Walang alinlangan akong tumalon sa napakalamig na tubig dagat. Naiwan lang sina Zhou Sheng at Wang Ying sa pampang na umiiyak at sumisigaw. Kuya Lu, bumalik ka ng buhay. Pero sa ilalim ng tubig na pailing na lang ako. Talagang madaling maloko ang mga bata. Dahil wala naman talaga akong balak patayin ang octoshark. Gusto ko lang humanap ng lugar para dumami ang bilang ng pangingisda ko. Para may maipakita lang ako. Pumunta ako sa platform ng aircon sa likod ng Song Building. Blind spot dito. Walang makakakita sa akin dito. Tapos pinalabas ko ang God level fishing rod at nagsimulang mangisda. Pero sa 8 magkakasunod na beses. Puro basura lang ang nahuhuli ko. Isang pakete lang ng biskwit at isang mansanas ang pwedeng kainin. Halos masira na ang bait ko habang nagninit-ngit. Ito na ang huling beses. Parang awa nyo na bigyan nyo na ako ng magandang huli. Biglang bumigat ang tansi, akala ko basura na naman. Pero may kakaibang bigat akong naramdaman. Parang buhay na nila lang ang isang to. Todo kagat sa kawit habang winawasiwas ang ulo. Bigla akong ginanahan, pinatigas ang mga kalamnan at nakipagbuno rito. Pagkatapos ng 5 o 6 na minuto gamon ang pamingwit. Sa isang malakas na tilamsik. Isa palang pink na lumba-lumba na kasing haba lang ng braso.
Kulay rosas at puti ang buong katawan at ang balat ay kasing kinis ng jade. Sa gitna mismo ng bilugan nitong noo, may tumutubong spiral na sungay na kasing haba ng isang daliri. Ang malalaki at nagluluhan nitong mga mata ay inosenteng nakatingin sa akin. Sabi ng system, ito ay isang batang deep sea dragon dolphin na pwedeng mag-evolve. Sa kasalukuyan ito ay life grade, pero ang potential nito ay ability grade. Kayang batasin ng sungay nito sa ulo ang mga steel plate. Ang pinakamabilis nitong takbo sa ilalim ng tubig ay 30 knots. Paglaki nito ay kayang kontrolin ang klima, maging hari ng isang bahagi ng katubigan. Tuwang-tuwa kong tinusok ang noo ng maliit na dragon dolphin. Abat, isang mythical beast. Pinangalanan ko ang maliit na dragon dolphin na si Xiaobai. Agad namang naging malapit sa akin si Xiaobai. Kinuskus pa ng nguso niya ang harapan ng pantalon ko. Agad ko siyang itinulak. Hoy bata, lalaki ka ba o babae? Ang bastos mo naman agad. Namula ang mga mata ni Xiaobai sa pagtatampo. Wala akong nagawa kundi patahanan siya. Agad nagaman ang pakiramdam ni Xiaobai. Kamakawag ang buntot niya na parang elisi. Nakita kong padilim na kaya tinuro ko ang dagat sa ibaba. Xiaobai, hulihin mo ako ng pugita o peiteng. Kumurap-kurap si Xiaobai. At bigla siyang naging kulay rosas na kidlat at sumisid sa tubig. Wala pang 5 minuto ay umahan na siya. May kagat-kagat na pagitang kasing laki ng tao. Pasan pa sa likod ang isang patay na great white shark. Inihagis nito ang huli sa paanan ko. At itinaas ang ulo na parabang naghihintay ng papuri. Napasinghap ako. Grabe ang pagkakaiba ng laki nila at ang lakas niya sa pakikipaglaban. Pumutol ako ng galami ng pugita at isang palikpik ng peiteng. Ginasgasan ko rin ng ilang hiwa ang aking diving suit. Sinipa ko ang bangkay sa dagat at banilinan si Xiaobai. Kainin mo ang natirang karne. Pagkatapos, magtago ka malapit sa bangka ko. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Kinuskus ni Xiaobai ang palad ko. At hinayla ang mga huli nito palalim sa dagat. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng gusali ng mga song. Kanina pa naiinip si Shen Xingyu at inasar si Song Han. 4 na oras na ang lumipas. Pakapatay na yung probinsya nung yun sa ilalim. Ikaw lang naman ang tanggang naghihintay pa rin dyan. Kumunat ang noo ni Song Han, hindi na rin siya sigurado. Nang biglang nagsalita si Zhong Jiang. Hindi ko siya mabasa, pero ang tiwala niya sa sarili bago umalis. Hindi iyon pagkukunwari, baka may alas talaga siyang tinatago. Sa kabilang banda, sina Zhou Sheng at Wang Ying ay nasa binahang lugar. Naghintay ng 4.5 oras. Inakala nilang siguradong patay na ako. Hahanapin na sana nila si Tio Zong. Nang biglang may lumitaw na mga bula sa tubig sa likuran nila. Biglang lumitaw ang ulo ko at humihingal ako ng malalim. Huwag kang kikilos, ate. Ako ito, kuya. Dinala ko sila pabalik sa ika-4 na palapag sa lugar ng mga survivor. Sobrang bigat ng tensyon sa lugar ng mga sandaling iyon. May umiiyak na nagsabing pinahamak ko sina Zhou Sheng at Wang Ying. May mga nag-iingay na gustong humingi ng paliwanag kay Song Han. Tinakpan ni Shen Xingyu ang kanyang ilong sa pandidiri. Boss Song, lugi ka sa usapang ito. Malamang tumakas na ang probinsya nung yun. Bahagyang humigpit ang kamao ni Song Han sa kanyang likuran. Nagkamali nga ba talaga siya ng pagtansya? Sa sandaling iyon, dahan-daang bumukas ang kinakalawang na pinto sa likod. Lumabas ako na basang-basa, punit-punit at may malalaking butas ang diving suit ko. Pero wala ni isang tao sa likuran ko. Agad sumugod ang malaking lalaki na tinakat ko dati. Kinwelyuhan ako at sumigaw. Lu, nasaan na yung dalawa? Doon natauhan ang lahat. Mag-isa akong bumalik. Siguradong ginawa ko silang pain at iniwan. Biglang sumiklab ang galit ng lahat. Susuntukin na sana ako ng malaking lalaki. Walang ganang sinabi ni Song Han. Hayaan mo na, sabihin na nating nagkamali ako ng tingin. Pero bago pa man tumama ang suntok, malakas na bumukas ang pinto sa likod. Tigilan mo yan. Anong karapatan mong saktan si Kuya Lu? Natigilan ang lahat. Dahan-dahan kong inayos ang kwelyo ko. Itinuro ang galami ng pugita sa sahig. Galami ito ng pugita. Saka itinuro ang palikpik ng peiteng at malamig na tiningnan ang malaking lalaki. At ito, para sa'yo. Nagtaka ang malaking lalaki. Para sa akin. Seryoso akong tumango. Oo, bagay sa isang isip peiteng. Sino pa ba kundi ikaw? May isang tao sa karamihan na hindi napigil ang tumawa. Namulan ng gusto ang mukha ng malaking lalaki. Tumunog ang mga buto sa pagkuyom niya ng kamao. Pero habang nakatingin sa mga piraso ng higanteng pugita sa sahig, hindi man lang siya ng ahas na umimik. Sino ba ang mangangahas na galitin ng isang taong kayang pumatay ng ganitong halimaw? Lumuhad si Zhong Jiang para suriin ang mga piraso at tumango. Matigas ang laman nito at may dalang masamang aura. Ito mismo ang katangian ng isang octopus shark. Pagkasabi niya noon ay naghiyawan ng lahat. Tiningala ako ng lahat na parang Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Shen Xingyu habang tinatakpan ang kanyang pulang labi. Hindi makapaniwala na ang isang tulad kong mukhang ordinaryo ay talagang kayang pumatay ng octopus shark ng mag-isa. Pero lumapit ako, at tinapak ang balikat ni na Zhou Sheng at Wang Ying nang may pagpapakumbaba. Sa totoo lang sinwerte lang naman ako, kung hindi dahil sa kanilang dalawa na desperadong kinuha ang atensyon ng halimaw. Para bigyan ako ng pagkakataon, hindi rin ako magtatagumpay. Agad na natigilan sina Zhou Sheng at Wang Ying. Halatang halata na halos maihina sila sa takot sa may pasilyo. Pero bago pa sila makapagpaliwanag, pinalibutan na sila ng mga tao. At pinuri bilang mga bayani. Tumango ako ng may kasiyahan. Ibigay nyo na sa iba ang papuri. Ang gusto ko lang ay ang tunay na pakinabang.
Sobrang natuwa si Songhan at dinala ako sa itaas para pag-usapan ang bayad. Bigla siyang nabahala, masyadong komplikado ang istruktura ng diesel engine. Kailangan ng espesyal na kagamitan at oras para matanggal ang crankshaft. Baka kailangan mo pang maghintay ng isang gabi. Sabi niya sabay palakpak. Pumasok ang 4 na sexing babaeng technician. May hawak silang mga essential oil at tuwalya. Ngumiti si Songhan ng may ibang kahulugan. Ngayong gabi dito ka muna mag-relax. Bukas ng umaga ibibigay ko na sayo ang crankshaft. Ngumisi ako sa isip ko. Itong matandang Sorrow na si Songhan. Gusto akong painan para ikulong at dahan-daang kunin ang loob ko. Sa nakaraang buhay ko baka natukso pa ako. Pero ngayon nagpanggap akong pumayag. Yamang ganyan kabait si Young Master Song. Sino ba naman ako para tumanggi? Pagdilim na nakawin ko ang crankshaft at tatakas na.